Ito si Sakura. Nakasandal ang baba niya sa bintana ng bus pauwi nang mapansin niya ang isang asul na apoy na nasusunog sa malayo. Nang masuri niya ng mas malapitan, nakita niya ang ilang taong nasa gitna ng naglalagablab na apoy. Nakatayo sa gitna ang isang lalaki, at humarap ito at diretsyong tumingin sa mga mata ni Sakura. Mabilis na sinabihan ni Sakura ang driver na ihinto ang bus, at pagkatapos ay tumakbo upang humanap ng pulis. Ngunit nang dumating ang pulisya, ganap na walang tao ang lugar at walang bakas ng kahit ano. Ipinagpalagay ng mga opisyal na ang normal na apoy ay hindi maaaring masunog ng walang naiiwan na abo, at iminungkahi nilang baka nakakakita ng mga bagay-bagay, ngunit iginiit ni Sakura na nakita niya ang apoy. Kaya't ipinalagay na lamang ng pulisya na ito ay isang bonfire na sinindihan ng mga taong walang tirahan at umalis. Kinabukasan, pumasok si Sakura sa eskwelahan at dumiretso sa practice ng kanyang club gaya ng dati. Ngunit hindi pa rin niya maiwasang isipin ang nangyari noong nakaraang gabi. Si Sakura Koji ang bida ng kwentong ito. Kilala siya sa eskwelahan dahil sa kanyang eleganteng pag-uugali, malumanay na personalidad, husay sa Aikido, at sa kanyang mga marka na laging nangunguna sa klase. Habang naglalakad si Sakura papuntang eskwelahan, ang matalik niyang kaibigan na si Ayaba ay tumakbo palapit para batiin siya. Napansin ni Ayaba na tila may bumabagabag kay Sakura at tinanong tungkol dito. Ngunit hindi na malaya ni Sakura na yun ay nakikita sa kanyang mukha, kaya binaliwala na lang niya ito. Ngayon, dumating ang isang bagong transfer student, at sa kanyang pagkagulat, siya ang mismong taong nakita ni Sakura gabi bago nito. Ogami ang kanyang pangalan. Agad na nabighani ang mga babae sa klase sa kanyang kagwapuhan, ngunit si Sakura lang ang tanging nanatiling alerto. Sa oras ng tanghalian, ilang lalaki ang lumapit kay Ogami para ipakilala ang kanilang sarili. Nagkataon lang si Sakura, na nakaupo malapit at nakikinig ng palihim, na siyang dahilan upang mapagkamalan ng kaibigan niyang si Ayaba na interesado siya rito. Bigla, napansin ni Sakura na nakasuot si Ogami ng itim na guwantes. Lumakad siya ng diretso patungo sa mesa nito, malakas na ipinatong ang kanyang mga kamay, at iginiit na lumabas ito para sa isang pribadong pag-uusap. Agad na nagulantang ang buong klase sa tagpong yun. Kumalat na parang apoy ang usap-usapan na ang minamahal na diyosa ng paaralan na si Sakura ay aamin na sa bagong transfer student, at dumagsa ang buong paaralan upang manood. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Sakura. Direkta niyang tinanong si Ogami kung saan ito galing at kung ano ang ginawa nito kagabi. Ngunit sinabi lang ni Ogami na nasa kanyang part-time na trabaho siya. Nagtanong pa si Sakura, tinatanong ang tungkol sa guwantes sa kanyang kamay. Diretsahan niya itong inakusahan na sinaktan ang mga tao sa parke sa paraang tila nasunog sila kinagabihan at ginamit ang guwantes upang itago ang kanyang mga peklat mula sa pagkasunog. Gayunpaman, kalmadong tinanggal ni Ogami ang guwantes. Sa ilalim nito ay isang singsing lamang, na tinawag niyang alaala. Ipinaliwanag ni Ogami na noong bata pa siya, nakasakit siya ng isang tao gamit ang kamay na yon, kaya binigyan siya ng isang tao ng guwantes upang matiyak na hindi na ito mangyayari muli. Dahil sa labis na pagtataka kung paano sinasalungat ng lahat ang kanyang mga palagay, mabilis na humingi ng paumanhin si Sakura kay Ogami sa gulo. Hindi nagtanim si Ogami, ito laban sa kanya. Ipinarating lang niya ang kanyang pag-asa na mula ngayon, magtulungan sila bilang magkaklase, pagkatapos ay lumakad na siya. Mabilis na lumapit ang kanyang matalik na kaibigan si Ayaba upang kamustahin si Sakura. Nang sabihin ni Sakura na hindi nangyari ang inaasahan niya, inakala ni Ayaba na siya ay tinanggihan at sumigaw ng malakas. Ang mga lalaki sa eskwelahan, nang marinig na may nang-ahas na tumanggi kay Sakura, ay gusto agad bumuo ng grupo upang kausapin siya. Habang nanananghalian, kumain si Sakura habang nagngingit-ngit, desididong hindi susuko. Samantala, inakala ni Ayaba na galit ang kanyang kaibigan dahil sa isang wasak na puso. Sa palaruan ng paaralan, masigabong nagkakagulo ang mga babae dahil napakahusay ni Ogami sa basketball. Tumanggi si Sakura na sumuko, kaya patuloy niyang sinundan at mahigpit na binantayan si Ogami, idinedeklara na hinding-hindi niya aalisan ng tingin nito. Si Ayaba ay makatingin lang ng may paghanga, ngunit dahil na-distract si Sakura sa pakikipag-usap kay Ayaba, nawala sa paningin niya si Ogami. Nagmadali siyang lumabas para hanapin ito, hindi niya alam na ni Ogami ang lahat at nagtatago sa likod ng kanto ng pader.
Habang pinagmamasdan siya, ng hapong yun, bumalik si Sakura. Sa lugar kung saan niya nasaksihan ang sunog noong nakaraang gabi, naniniwala na ang mga kriminal ay madalas bumalik sa pinangyarihan ng kanilang mga krimen. Biglang may isang asong tumakbo papalapit kay Sakura at humihingi ng pagkain, kaya kinuha niya ang isang bola-bola ng kanin at ibinigay dito. Kinuha ng aso ang bola-bola ng kanin at mabilis na tumakbo palayo sa takot. Nagkataon namang dumating din si Ogami sa parehong lugar. Medyo nagulat si Ogami nang makita na ang malamig at mahinahong si Sakura mula sa eskwelahan ay napakamaamo at napakabait habang nakikipaglaro sa isang aso sa parke. Lumapit si Ogami at tinawag ang takot na asong nakatago sa likod ng puno. Hindi makapaniwala si Sakura. Ang aso, na karaniwang takot sa mga estranghero, ay ngayoy ikinawag-kawag ang buntot at masayang nakikipaglaro kay Ogami. Sa pagkakita nito, naisip ni Sakura na marahil ay hindi naman masamang tao si Ogami. May pagtatakay tinanong ni Ogami ang pangalan ng aso, ngunit wala naman ito. Ipinaliwanag ni Sakura na ang aso ay pag-aari ng isang matandang walang tirahan na binawian ng buhay ng isang grupong tinatawag na G-Falcon. Nakuha nila ang pangalan dahil bawat miyembro ay may tattoo ng falcon sa kanilang katawan. Ayon sa sinabi ng ama ni Sakura sa kanya, walang makakapagparusa sa G-Falcon, dahil kahit anong krimen ang kanilang ginawa, lahat ng ebidensya ay laging nililinis. Biglang tinanong ni Ogami si Sakura kung nais niyang siya ang magparusa sa kanila, ngunit mariin siyang tumanggi. Sinabi ni Ogami kay Sakura na kahit makalimutan pa ng lahat sa mundo, dapat ay lagi niyang tandaan. Bukod pa rito, ang pagparusa sa kasamaan ay hindi nangangailangan ng batas. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Pagkarinig niyan, ngumiti si Sakura. Nang makita ni Ogami ang kanyang ngiti, gamaan ang kanyang pakiramdam, dahil natatakot siyang kinamumuhian siya nito. Pagkatapos ay humingi rin ng paumanhin si Sakura kay Ogami dahil sa pagdududa niya rito. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, lumapit si Ayaba at inimbitahan si Ogami na magkaraoke, sinabing sasama raw si Sakura. Ngunit pareho silang tumanggi, sinabing mayroon silang gagawin. Tinanong ni Sakura kung saan nagtatrabaho si Ogami, ngunit sinabi lang nitong isa siyang kolektor ng basura. Nakatanggap si Ogami ng tawag sa telepono at nagpaalam na lumabas. Walang ideya si Ayaba kung kailan naging malapit ang dalawa, ngunit sa likod ng magiliw at madaling lapitan na mukha na yun, kausap ni Ogami sa telepono na tiyak niyang aalisin si Sakura. Nang hapong yun, pumunta si Sakura sa parke gaya ng dati upang pakainin ang aso. Bigla, nakarinig siya ng may humihingi ng tulong. Isang grupo ng mga lalaki ang pinagtutulungan at sinasaktan ng isang lalaki. Mabilis na lumapit si Sakura upang mamagitin, nagbabanta na tumawag na siya ng pulis. Ngunit ang mga pasaway ay hindi man lang natakot. Sa halip, humagalpak sila ng tawa. Doon na napansin ni Sakura ang mga tattoo ng lawin sa kanilang katawan. Isa sa mga pasaway ang lumapit at sinabihan si Sakura na huwag makialam sa kanilang usapan. Naghahanap lamang sila ng impormasyon tungkol sa isang miyembrong nawawala. Agad na may napagtanto si Sakura. Tinanong niya kung ang mga nawawala ay ang mga taong nawala 2 gabi na ang nakalipas. Inakala ng mga pasaway na may alam si Sakura tungkol dito, kaya't pinalibutan nila siya upang pilitin siyang magsalita. Lumaban si Sakura sa mga pasaway, sa sarili niya, ngunit sa kasamaang palad ay tinamaan siya ng isang aparato na nakapagpatigil sa kanya at hindi siya nakagalaw. Pagkatapos ay paulit-ulit siyang sinaktan ng mga masasamang tao habang hindi siya makalaban. Pinigilan nila ang kanyang paggalaw at sinira ang kanyang damit. Ang askal, na laging takot sa tao, ay tumakbo palabas at kinagat ang isa sa mga masasamang tao upang subukang iligtas si Sakura. Ngunit ito ay sinaktan at tumilapon. Nang makita yon, desperadong sinipa ni Sakura ang mga masasamang tao at ipinagtanggol ang aso sa pamamagitan ng pagtakip dito. Habang tinitingnan ng aso na halos walang buhay, sumumpa si Sakura na pagbabayar niya sila. Ngunit sa kasalukuyan ay wala siyang magawa. Ang pinuno ay akmang bubunot ng isang matalim na bagay upang saktan pa si Sakura. Nasagip nang dumating si Ogami sa tamang oras. Sinuri ni Ogami ang kalagayan ng aso at nakita niyang wala na itong pag-asa. Sumigaw si Sakura at nagmakaawa kay Ogami na dalhin agad ang aso sa ospital. Ngunit sa halip na gawin yon, tinapos ni Ogami ang paghihirap ng aso sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, sa mismong harap ni Sakura.
Pagkatapos ay tinanggal ni Ogami ang kanyang guwantes, lumingon, at hinarap ang pinuno at hinawakan ang mukha nito. Isang asul na apoy ang sumiklab at agad siyang naglaho, walang naiwang bakas. Ang mga natitirang kasamahan ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Humarap sa kanila si Ogami at tinanong kung gusto ba nilang maging parusahan ng batas o magtapos ang buhay dito. Sinubukan nilang sugurin siya gamit ang dami nila, ngunit bawat isa sa kanila ay tinupok ng asul na apoy. Nilapitan ni Ogami si Sakura at pinaalalahanan na sinabi niya rito na dapat silang magkasundo bilang magkaklase. Hinawakan niya ng mahigpit ang mukha ni Sakura at nagsimulang bumigkas ng isang incantation, naghahanda upang tapusin din ang buhay nito sa pamamagitan ng apoy. Kinabukasan, nagising si Sakura at natagpuan ang sarili sa kanyang sariling silid. Bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraang gabi. Nagmadali siyang bumaba upang tingnan ang mga bagay-bagay. Nang makita ni Sakura ang kanyang ama, agad siyang niyakap nito. Dahil sa pag-aalala, nag-aalala sa kanya, sinabi na ng kanyang mga magulang ang lahat. Natagpuan si Sakura na walang malay sa harap ng tarangkahan. Nadiskubre siya ni Daisuke at ang kanyang katawan ay malamig na parang yelo. Ibinaba ni Sakura ang kanyang ulo at humingi ng tawad sa kanyang mga magulang dahil sa pag-aalala nila. Ngunit bilang mga magulang, ang mahalaga lang ay ligtas ang kanilang anak. Wala sa kanila ang may ideya kung sino ang nag-iwan kay Sakura sa tarangkahan. Bumalik si Sakura kalaunan sa parke mula sa nakaraang gabi upang mag-imbestiga at walang natagpo ang anumang bakas ng sunog. Naalala niya kung paano rin sinubukan ni Ogami na patayin siya. Dala ang tanong kung bakit siya buhay pa, nagtungo si Sakura sa. Nang bumukas ang pinto ng silid-aralan, nakita niya si Ogami na nakaupo mismo sa kanyang upuan. Akmang susugod na si Sekiro para kamprontahin siya. Ngunit dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si Ayaba at hinayla siya pabalik sa kanyang upuan. Patuloy na matalim ang tingin ni Sakura kay Ogami, na nagpaisip kay Ayaba na labis na gusto ni Sakura si Ogami kaya hindi siya nito pinapansin. Akmang sasabihin na sana ni Sekiro kay Ayaba ang nangyari sa parke kagabi, nang sumingit si Ogami. Idinantay niya ang kanyang kamay na may guwantes sa balikat ni Ayaba bilang isang tahimik na babala na nakadirekta kay Sakura. Nang makita ito, agad na sumugod si Sakura, itinulak palayo si Ayaba, at sinanggalangan siya. Ang mga babae sa akala ng klase ay isa itong love triangle na dulot ng selos, samantalang ang mga lalaki naman ay inakala na binubuli ni Ogami ang diyosa ng paaralan. Ngunit wala itong pakialam kay Ogami. Pinanatili niya ang kanyang ngiti kasama ang malamig at matalim na mga mata, isang babala kay Sakura na huwag sabihin kahit kanino ang nalalaman niya. Pumasok ang guro sa silid-aralan, kaya kinailangan ng lahat na tumahimik at bumalik sa kanilang mga aralin. Mula noon, sinundan ni Ogami si Sekiro kahit saan. Nararamdaman niya ang titig nito sa kanya sa lahat ng oras, ayaw ilagay si Ayaba sa panganib, sinimulan ni Sakura na iwasan siya. Kahit nang dumating si Ayaba upang imbitahan siyang kumain ng tanghalian ng magkasama, tinanggihan siya ni Sakura. Hindi naintindihan ni Ayaba, iniisip na iniiwasan siya ni Sakura dahil kay Ogami, at padabog siyang umalis ng galit. Galit na galit si Sakura at desidido na tapusin ito minsan at para sa lahat. Lumakad siya patungo at ibinagsak ang desk ni Ogami, iginiit na makipagkita siya sa kanya pagkatapos ng klase para sa isang pribadong usapan. Narinig ng kanilang mga kaklase at inakala na niyaya ng diyosa si Ogami para mag-date pagkatapos ng klase. Pagkatapos ay lumapit si Sakura kay Ayaba at nangako na ipapaliwanag niya ang lahat kapag natapos na ang lahat ng ito. Nang marinig yun, pinasigla ni Ayaba ang kanyang kaibigan. Samantala, sa isang shopping mall, isang binatang may pulang buhok ang naglalaro ng claw machine. Siya ay napakahusay kaya't ang tambak ng mga plush toy na napanalunan niya ay nakasalansan na sa sahig. Pagkatapos ay umalis siya nang hindi kinukuha ang alinman sa mga Nyanmar plushie, sinabi sa staff na maaari nilang panatilihin ang mga ito dahil nasagip na niya ang bawat Nyanmar. Pagkatapos ay napadpad siya sa isang eskinita kung saan niya natagpuan ang isang higanteng Nyanmar na pusa na plushie. Agad siyang lumapit at niyakap ito. Ibinigay ng pusa sa kanya ang isang litrato at sinabing ito ay isang bagong misyon. Codebreaker, Code 03, Tenpuin Yuki, pabalik kay Sakura. Dinala niya si Ogami sa isang mataong lugar upang matiyak na hindi ito susubok ng anumang bagay.
Tinanong ni Sakura si Ogami, tinatanong kung mayroon ba siyang ginamit ang bughaw na apoy upang puksain ang G-Falcon gang. Matapat na sumagot si Ogami at sinabing hindi niya ito kailanman itinago. Sinabi ni Ogami na ito'y kanyang part-time na trabaho lamang. Ang paglilinis sa mga salot na walang silbi na walang ambag sa lipunan ay hindi naman mali. Gayunpaman, hindi kailanman sinabi ni Ogami na siya'y nasa panig ng katarungan. Tuwiran niyang inamin na siya'y masama. Hinikayat ni Sakura si Ogami na sumuko sa pulisya upang magbayad sala sa kanyang mga nagawa. Dahil dito ay agad na humagalpak sa tawa si Ogami. Tinanong ni Sakura kung naiintindihan ba niya ang kalubhaan ng kanyang mga nagawa. Kumitil siya ng buhay ng mga tao at nakakaya pa ring tumawa ng parang. Tinanong ni Ogami kung may iba pa dahil aalis na siya. Nagtataka si Sakura kung paano niya nagagawa ang mga bagay na yun at wala man lang maramdaman. Galit na isinigaw ni Sakura ang pangalan ni Ogami, na ikinagulat ng isang batang dumadaan at nagpaiyak sa bata ng malakas. Yumuko si Sakura upang aliwin ang bata, ngunit hindi tumigil ang pag-iyak. Lumuhad si Ogami, pinulot ang isang pulse heiress na nalaglag ng bata, at ibinalik ito. Agad nang umiti ang bata. Mula sa ganoong anggulo, talagang ang tila mabait siyang tao. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Sakura na walang karapatan si Ogami na pumatay ng sinuman at hinimok siyang sumuko at hayaang magpasya ang batas. Sumagot si Ogami na hindi siya tao. Ang batas ay umiiral lamang upang hatulan ang mga tao kaya't wala itong magagawa sa kanya. Binyantaan ni Ogami si Sakura, sinasabing kahit pasakta niya ito ng matindi dito mismo, hindi siya kailanman magagalaw ng batas. Pagkasabi niyon, lumingon si Ogami at hinawakan ang mukha ni Sakura. Muli niya itong sasaktan upang mawala ang huling saksi. Hindi maunawaan ni Sakura kung bakit siya maglalakas loob na gawin ito sa isang lugar na puno ng tao. Sa taranta, ikinaway ni Sakura ang kanyang bag at tinabig ang kamay ni Ogami mula sa kanyang mukha bago pa siya abutan ng apoy. Agad na nagliyab ang bag ng matindi at bughaw, na nagdulot ng kaguluhan sa mga nakakita. Sa takot, sinubukan ni Sakura na tumakbo, ngunit hinawakan ni Ogami ang kanyang kamay. Susunugin na naman niya ito. Sumigaw si Sakura, ngunit walang nangyari. Isa lang pala itong biro. Pagkatapos ay paulit-ulit na kinurot ni Ogami ang pisngi ni Sakura. Maghapon niya itong pinapanood at ngayon ay makukumpirma na niya na isa itong bihirang uri. Hindi maintindihan ni Sakura kung bakit si Ogami, na pumatay ng maraming tao noong nakaraang gabi, ay ginugol ang buong araw sa panunood. Siya at hindi pa rin kumikilos. Ipinaliwanag ni Ogami na pinuksa niya ang G-Falcon dahil sila ay mga buhong na nanggulo sa mga walang tirahan at pinahirapan pa ang isang aso. Si Ogami ay isang demonyo na humahatol sa mga halimaw na hindi kayang abutin ng batas. Siya ay isang bagay na hindi umiiral. Isang code breaker. Lumapit si Ogami at prangkang tinanong si Sakura kung may iba pa siyang gustong mapatay. Isang alaala mula sa kanyang pagkabata ang kumislap sa kanyang mga mata. Kahit sino pa sila, wala siyang karapatang pumatay ng sinuman sa ganoong paraan. Pagkatapos ay idineklara ni Sakura na maaaring sundan siya ni Ogami kung gugustuhin ito, ngunit susundan din niya ito saan man para masigurong hindi na ito muling papatay. Tumawa si Ogami. Sumang-ayon siya sa kaayusang ito, ngunit pinaalalahanan niya si Sakura. Kung sakaling sabihin niya sa sinuman ang tungkol sa kanya, hindi lang siya ang magbabayad ng mahal, kundi pati na rin ang lahat ng kanyang pinagsabihan at ang lahat ng malapit sa kanila. Sa sandaling yun, winasak ni Ogami ang bawat salamin sa gusali sa likuran nila. Kumalat ang mga bubog sa lahat ng dako habang ibinibigay niya ang kanyang huling babala. Wawalisin niya ang sinuman, saan man, anumang oras, nang walang pinipili. Nang gabing yon, bumalik si Sakura sa kanyang silid at napahiga sa kanyang kama, yakap-yakap ang unan, habang binabalikan ang lahat ng nangyari. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukang sabihin ng mga mata ni Ogami. Nakatanggap ng tawag sa telepono si Ogami. Ang boses sa kabilang linya ay nagtanong kung kumusta na ang sitwasyon kay Sakura. Sinabi ni Ogami na hindi na niya itutuloy dahil si Sakura ay isang pambihirang uri. Isa siya sa mga hindi kayang sunugin kahit pa ng kanyang mga apoy. Sa kabilang ibayo ng ilog, tumatanggap si Yuki Tenpa ng utos na paalisin ang isang lalaking may maitim na buhok nang biglang lumitaw ang isa pang lalaki, nalingat si Yuki, at dinala ang target sa ibang lugar.
Tungkol naman kay Sakura, marami pa rin siyang tanong tungkol sa lahat ng ito, ngunit isang bagay ang sigurado siya, na ang ginagawa ni Ogami ay talagang mali. Halos hindi pa nakakalabas si Sakura ng kanilang tarangkahan nang makita niyang naghihintay na si Ogami. Sigurado nga, balak niya itong sundan. Pinaalalahanan ni Sakura si Ogami na binabantayan din niya ito. Dumating si Sakura sa paaralan, at pareho lang ang lahat gaya ng dati. Ngayon, muli siyang nakatanggap ng isang bundok ng love letters mula sa mga lalaki sa paaralan. Tila narinig din ni Ayaba na pumasok si Sakura sa paaralan. Kay Ogami ngayon, humingi ng tawad si Sakura kay Ayaba, ipinaliwanag na mula ngayon ay kailangan na niyang maglakad papunta at pauwi mula sa paaralan kasama si Ogami at hindi na niya ito masasamahan pa. Naintindihan ni Ayaba ang matalik niyang kaibigan. Bihira kay Sakura na magpakita ng ganito kalaking interes sa isang lalaki, kaya masaya siyang bigyan nito ng puwang. Bigla, isang estudyanteng lalaki na may dalang espada ang mabilis na pumasok at isinigaw ang pangalan ni Ogami, iginiit na lumayo siya kay Sakura. Mabilis na lumapit ang lalaki kay Ogami. Nakita ni Sakura ang guwantes sa kamay ni Ogami at agad na sumingit, kinalabit ang espada mula sa kamay ng lalaki. Umakbay, at pagkatapos ay humarap kay Ogami, natahasang nagdeklara na sinumang nais humawak sa kanya ay kailangang dumaan sa kanya muna. Agad na nakuha ng eksena ang paghanga ng bawat batang babae sa paaralan, habang ang mga lalaki ay parabang namatay sa lugar. Napansin ni Sakura na bukas ang turn ni Ogami para sa tungkulin sa silid-aralan, at dahil hindi siya pamilyar sa paaralan, iniaalok niyang ipakita ito sa kanya. Habang naglalakad sila sa paaralan, may isang batang babae na nagngangalang Fujiwara na tumakbo at nilusong ang mukha niya sa dibdib ni Sakura. Sanay na si Sakura dito, ngunit medyo nakakahiya ito sa harap ni Ogami. Fujiwara, pagkatapos ay inabot ang salamin niya upang maayos na magpakilala. Nakita ni Ogami ang magkaibang kulay ng mata ni Fujiwara, at biglang napahawak ang kamay niya sa mukha nito. Mabilis na napagtanto ni Ogami na bastos ang kanyang ginawa, kaya sa halip ay hinaplos niya ang ulo nito. Humingi ng tawad dahil napagkamala niya itong ibang tao, at umalis. Sa isang partikular na kafe, isang lalaki na may eksaktong kaparehong kulay ng buhok at kulay ng mata ni Fujiwara ang nakatanggap ng tawag sa telepono. May sinabi ang boses sa kabilang linya, at tumango siya, na sinasabing hindi masama ang plano. Nakatanggap si Ogami, isang tawag sa telepono, sinabi ng boses sa kabilang linya na handa na ang plano ngayong gabi, at ang susi ay nasa kulungan na. Ibinaba ni Ogami ang telepono, pagkatapos ay lumingon upang tanungin si Sakura kung ano ang gusto niyang gawin. Agad na lumapit si Sakura at binalaan siya na huwag nang gumawa ng anumang kakilakilabot. Napansin niya ang basket sa tabi nito. Kinuha ni Ogami ang isang tuta mula sa loob. Ito ang anak ng asong namatay noong isang araw. Tiningnan ni Sakura ang mukha nito, at bumalik sa alaala niya ang namatay na aso. Bigla siyang umiyak, sinisisi ang sarili dahil sa pagiging masyadong mahina para protektahan. Ang ina nito, mahigpit na niyakap ni Sakura ang tuta sa kanyang mga bisig. Pagkatapos nyon, patuloy na sumunod si Sakura kay Ogami. Binalaan ni Ogami si Sakura na kung patuloy siyang susunod sa kanya, hindi na siya makakabalik sa kanyang payapang mundo. Ngunit hindi alintana ni Sakura, dahil ang kanyang mundo ay hindi naman talaga naging payapa sa simula pa lang. Sinundan ni Sakura si Ogami sa isang apartment building. Inakala pa nga niyang bahay ito ni Ogami dahil napakadali nitong binuksan ang pinto. Nang bumukas ang pinto, agad na humakbang si Ogami at ginawa nitong hindi makakilos ang lalaking nakatayo sa pasukan. Pumasok sila at nakita ang isang grupo ng mga siga sa gitna ng kung anong uri ng kasunduan. Sakura, nakakita rin ng mga pulis doon at tumawa, iniisip na hindi na kailangan pang makialam si Ogami. Ngunit malamig na sumagot si Ogami na ang mga pulis na yon ay mga kriminal din. Ang walang pakialam na saloobin ni Ogami ay ikinagalit ng mga siga. Tumayo ang pinuno at tinanong kung saang gang nabibilang si Ogami. Nang marinig niyang estudyante lang ang bata, ay pinuri pa niya si Ogami sa kanyang katapangan. Lumabas na sila ang mga taong nakikipagnegosyo sa G Falcon. Gusto ng pinuno na i-recruit si Ogami, dahil kulang sila sa tauhan matapos ang G Falcon ay naubos. Ang trabahong nais nilang ipagawa kay Ogami ay ang pagbebenta ng mga bateng ito. Mayroon siyang ipinalabas na lalaking halos walang malay bilang halimbawa,
Isang dating empleyado nila na ngayon ay walang silbi na dahil sa addiction. At ngayon ay gusto niyang si Ogami ang pumalit dito. Ang mga pulis dito ay nasuhulan na, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkakakulong. Isa sa mga tiwaling opisyal ang nagtaas ng baril at itinutok kay Sakura upang mawala ang saksi. Agad na sumiklab ang apoy sa kamay ni Ogami. Walang saysay na makipagkatwiranan sa mga taong tulad nito. Tanging puwersa lamang ang makakapaghatid sa kanila sa hustisya. Dahil doon, humakbang si Ogami at tinupok ng apoy ang amo. Ang iba pa na sumugod sa kanya ay nagkaroon ng parehong kapalaran, natupok ng tuluyan. Maging ang mga bala mula sa baril ay lubos na natupok ng apoy. Ang bawat tulisan sa silid ay napamanhid sa takot. Tinawag nilang halimaw si Ogami. Nag-isa si Ogami na nilabanan ng buong grupo, at sila'y natupok sa harap ng mga mata ni na Sakura at ng munting tuta. Nakita ng tuta ang dumudugong kamay ni Ogami at lumapit para dilaan ito. Nasaksihan ni Sakura ang lahat at lumapit upang itanong kung kinakailangan bang tapusin silang lahat. Sumagot si Ogami na kung hindi niya tapusin sila, patuloy lang nadadami ang bilang ng mga biktima. Bukod pa rito, ang mga salita ni Sakura ay hindi makakarating sa mga tulad nilang salot. Sila, tanging sa pilitan lang ang makapagpapakinig sa kanila. Biglang napansin ni Sakura ang isang pintong bahagyang nakabukas. Sa loob, may isang babaeng nakaupot na nakasandal sa dingding. Mabilis na pumasok si Sakura para tingnan siya. Ang babae ay napaiyak ng labis. Hindi siya makauwi. Ang buhay niya ay nawasak. Ang mga magulang niya ay mga adik. Ayaw na niyang mabuhay. Nang marinig ni Ogami na gusto na niyang mamatay, lumapit ito at hinawakan ang kanyang leeg. Hindi niya binitawan hanggang sa magmakaawa ito para sa kanyang buhay, sumuko sa sakit at humiling ng kamatayan. Ang mga ganoong kaisipan ang sanhi kung bakit nabubulok ang isang tao mula sa ang loob. Kailangan ng mga tao na tumayo sa sarili nilang mga paa. Sinabi ni Ogami sa babae na kung gusto pa rin itong mamatay, dapat ay hanapin siya nito at siya ang magtatapos sa buhay nito. Pagkatapos, lumakad siya palayo. Hindi maintindihan ni Sakura kung gaano kalupit ang binatilyong ito. Hinabol niya ito at niyakap. Gusto niyang kausapin ito ng masinsinan, upang abutin ang puso nito. Ngunit nalito si Ogami kay Sakura. Pinatumba niya ito at nawala ng malay. Nang maayos na ang lahat, tinawagan ni Ogami ang isang tao para linisin ang pinangyarihan at ihatid si Sakura pauwi. Bumaba si Ogami patungo sa isang kotse na nakaparada sa harap ng gusali. Kilala ni Ogami ang lalaking nasa loob, ay si Police Chief Takata. Ipinaalam niya sa hepe na naubos na ang lahat ng kanyang nasasakupan at pinilit na ibunyag ang lokasyon ni Hitomi. Nang matanto ni Chief Takata na isa ring code breaker si Ogami, nilukuban siya ng matinding takot at humarurot paalis. Habang nagmamaneho, tinawagan niya si Hitomi para humingi ng tulong. Ngunit tinalikuran siya ni Hitomi at tumanggi. Nang mga sandaling yon, nakaabot na si Ogami. Lumukso siya sa hood ng kotse ni Takata at akmang patitigilin na siya ng tuluyan nang biglang lumitaw ang lalaking nagngangalang Toki, ang may kulay blonde na buhok at heterochromatic mga mata. Nagpakawala si Toki ng bugso ng hangin na nagpaikot sa sasakyan sa ere, pagkatapos ay naging dahilan upang masira ang sasakyan, kasama si hepe ng pulisya Takata sa loob. Sa paningin ni Toki, si Ogami ay wala ng iba kundi isang hakbang lamang. Sa loob ng Eden, ang namamahalang lupon ng code breaker. Ang mga code breaker ay mga individual na nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan, binibigyan ng pinakamataas na prioridad na awtoridad upang tanggalin ang kasamaan gamit ang kanilang kapangyarihan. Si Ogami ay isa sa 6 na code breaker, itinalagang Code 06. Sa paglipas ng panahon, napatunayan ni Ogami ang kanyang lakas at ngayon ay pantay ang katayuan niya sa iba pang 5. Ang kasalukuyan niyang misyon ay ang tanggalin ang politiko na si Tawadashish. Tinanong ni Ogami kung ano ang kinalaman nito kay Hitomi, ngunit mayabang siyang pinawalang saysay ng mga miyembro ng lupon, sinasabing tungkulin ng isang sakop ang pag-alam dito. Dahil sawang-sawa na sa mapagmataas na ugali ng lupon, sumugod si Ogami, hinawakan ang kanilang mga mukha at sa tindi ng kanyang galit ay nagdulot ng matinding pagkabigla at kahihiyan sa kanila. Idineklara niya na hindi siya sakop ng sinuman. Siya ay isa lamang part-time na empleyado. Nagising si Sakura at nakita ang sarili na nakaluhod sa harap ng bahay niya kasama ang tuta sa tabi niya.
Ang kanyang mga magulang, dahil 2 beses na siyang natagpuang nawala ng malay sa gate, ay seryosong nagiging nag-alala at gusto siyang ipaliwanag ang lahat. Ngunit hindi niya masabi sa kanila. Kung gagawin niya, mapanganib ang kanilang buhay. Ang tanging magagawa niya ay gumawa ng kwento tungkol sa pagsali sa outdoor club at pag-eensayo araw-araw para matutong matulog sa labas. Ang kalokohang dahilan na ito ay halatang hindi makaloloko sa kanyang mga magulang, ngunit nagkunwari silang naniwala sa kanya. Alam ng kanyang ina na nagsisinungaling lang si Sakura kapag tumutulong siya sa iba, at nagtitiwala siya sa kanyang anak. Lumabas si Sakura ng tarangkahan at nakasalubong si Toki. Nagpakilala si Toki at sinabing sasabay siya kay Sakura papuntang paaralan kapalit ni Ogami. Ipinaliwanag niya na naparusahan si Ogami kahapon at hindi dumating ngayon. Buong kumpiyansang ipinakilala rin ni Toki ang sarili bilang Codebreaker, Code 04. Si Ogami ang huling ranggo, Code 06, kaya't responsibilidad ni Toki ang paglinis ng kanyang mga kalat. Tinanong ni Sakura kung nasaan na si Ogami ngayon. Hula ni Toki, marahil umiiyak ito sa isang sulok matapos sermonan ng kanyang mga nakakataas. Na-imagine ni Sakura si Ogami na humahagulgol sa iyak at hindi napigil ang tumawa. Pagkatapos, tinanong niya si Toki tungkol sa relasyon nito kay Ogami. Sinabi ni Toki na magkaibigan sila. Nakita ni Sakura na mas bukas si Toki kaysa kay Ogami, kaya nais niyang magtanong tungkol kay Ogami at makahanap ng paraan. Upang pigilan siyang pumatay, si Toki, napansin kung gaano kalaki ang pagkabahala ni Sakura, dinala siya sa isang tahimik na lugar upang mag-usap ng pribado. Habang lumalapit si Toki kay Sakura, dumating si Ogami mula sa likuran at mabilis siyang sinipa. Nilinaw ni Ogami na wala siyang interes na maging kaibigan ni Toki. Halos hindi pa sila nagpapalitan ng ilang salita nang magkainitan na sila. Sumugod sa isang ganap na labanan, lumapit si Toki kay Tantogami, at patuloy silang naghahamon sa isa't isa hanggang sa handa na silang magharap agad-agad. Ang isa ay gumamit ng apoy, ang isa naman ay hangin. Naglalabanan sa matinding palitan. Malapit na silang magbitiw ng huling suntok ng hamarang si Sakura, hinawakan ang magkabilang kamay nila, at pinatigil sila. Kagiliw-giliw para kay Toki si Sakura. Si Sakura naman, napansin lang na eksaktong-eksakto ang mga mata ni Toki sa kay Fujiwara. Pagkatapos, nagpaalam si Toki sa dalawa at umalis. Habang papunta sa eskwelahan, patuloy na nagtatanong si Sakura tungkol kay Toki at sa trabahong ginagawa nila. Nagpaplano na naman ba si Ogami na pumatay ng kung sino? Pagdating nila sa gate ng eskwelahan, nakita nila ang kanilang nakatatandang kaklase na si Hike na nag-ayos ng isang buong tea. Salo-salo mismo sa harap ng pasukan at inanyayahan pa si Sakura na umupo at sumama sa kanya. Habang nasa klase, sumulyap si Sakura sa labas ng bintana at nakita si Toki na naglalakad sa bakuran ng paaralan. Agad siyang nagkunwari na masama ang pakiramdam at humingi ng pahintulot sa guro na lumabas. Tumakbo si Sakura kay Toki at tinanong kung bakit siya naroon. Sumunod agad si Ogami sa likuran. Nahuli silang lahat ng isang guro, at agad na nagpanggap si Toki bilang isang magalang na estudyante, sinasabing naroon siya para sa isang school tour. Napansin naman ni Sakura ang pin sa uniforme ni Toki. Ito ay mula sa Heisei Academy Senior High, isang paaralan na tumatanggap lamang ng pinakamahuhusay na talento sa buong Japan, kung saan ang mga estudyante ay hindi lamang mahusay sa akademya, kundi nagmula rin sa mga kilalang pamilya. Kaya natural lang na isang salita lang ni Toki ay agad siyang naka-enroll, at napunta pa sa iisang klase nina Sakura at Ogami. Sa oras ng pananghalian, personal na naghanda si Sakura ng lutong bahay na tanghalian at inanyayahan si Ogami na kumain kasama niya upang makapag-usap sila ng pribado, ngunit tinanggihan siya ni Ogami. Kaya sa halip ay sinunggaban ni Sakura si Toki at hinayla siya upang sumama sa pananghalian. Sinubukan ni Toki na tumanggi, ngunit hindi tinanggap ni Sakura ang pagtanggi niya. Saan man magpunta si Toki, hindi maialis ng mga babae ang kanilang tingin sa kanya. Gusto ni Sakura malaman kung may paraan para mapigilan si Ogami sa pagpatay. Ipinaliwanag ni Toki na bawat codebreaker ay may sariling personal na layunin. Hindi sila magdadalawang isip na gawin ang anumang maruming trabaho na kinakailangan upang makamit ito. Ang kanilang layunin ay maaaring tulad ng pagprotekta sa isang mahalaga sa kanila.
Kaagad pagkatapos sabihin yon, casual na inabot ni Toki ang kanyang kamay at hinawakan si Sakura mula sa likuran. Mabilis niya itong sinipa at tumilapon ito ng nakahiga. Nagreklamo si Toki, nagtataka kung bakit ayos lang kapag ginawa ng kapatid niya pero sa kanya hindi. Kaya pala, may kaugnayan talaga siya kay Fujiwara. Si Ogami, na mayroong, na naunang tumanggi sa imbitasyon ni Sakura, ngayon ay dumating din. Dumating siya upang tiyakin na hindi niloloko ni Toki si Sakura. Ang buong grupo ay umakyat pagkatapos sa rooftop, kung saan ay nakapaghanda na si Height ng isa pang tea party. At bigla na lang, lumitaw si Fujiwara at sumubsob ang mukha sa dibdib ni Sakura. Nang makita ito, tahimik na lumayo si Toki. Sinabi ni Sakura kay Fujiwara na pumasok ang kanyang nakababatang kapatid sa eskwelahan ngayon. Ngunit nang lumingon siya, nawala na si Toki. Mukhang nalilito si Fujiwara dahil wala naman siyang mga kapatid. Nang gabing yun, sinunod ni Sakura ang kanyang nakasanayang gawain. Sa pagsunod kay Ogami, natuklasan niya ang isa pang katotohanan tungkol sa mga codebreaker. Hindi sila umiiral sa mundong ito. Ang kanilang pag-iral ay lubusang nabura. Walang sino mang nakakaalala sa kanila, kahit ang sarili nilang pamilya. Iyon marahil ang dahilan kung bakit sinabi ni Fujiwara na wala siyang kapatid. Matapos maglakad ng ilang sandali, nakasalubong nila si Toki. Sinubukan ni Toki na itanggi ang sinabi niyang kapatid siya ni Fujiwara kanina. Ngunit alam na ni Sakura ang katotohanan, kasama na ang katotohanang naging codebreaker si Toki upang protektahan ang kanyang kapatid. Personal na nasaksihan ni Sakura ang kakayahan ni Toki na kontrolin ang magnetic fields. Walang kahirap-hirap niyang ibinaluktot, magbukas ng isang bakal na tarangkahan. Pagkatapos, sabay na pumasok sina Ogami at Toki. Ito ay isang pasilidad ng gobyerno na ginagamit para sa pananaliksik ng mga supernatural na kakayahan. Nagpaputok ng baril ang mga gwardya sa sandaling makita nila sina Ogami at Toki, ngunit bawat bala ay huminto sa ere. Nakayanan pa ni Toki na patigilin ang mga bala at idirekta ang mga ito pabalik sa mga nagpaputok. Nakita ito ni Sakura at sumugod upang subukang pigilan sila. Bigla, isang buhawi ang lumabas, na nagpapatigil sa lahat sa lugar. Dalawang individual na may espesyal na kakayahan ang lumitaw, bawat isa ay may mga cable na nakaugnay sa kanilang leeg. Ang dalawang estranghero na may espesyal, ang mga kakayahan ay bumuo ng buhawi na pumalibot kina Sakura at sa dalawa pa, ngunit madali itong pinalayo nina Ogami at Toki. Ang dalawa ay nagmamalaki pa rin, handang sumugod muli para sa isa pang atake. Bigla, ang mga tubo na nakakabit sa kanilang leeg ay huminto sa pagbobomba ng anumang sustansya na kanilang tinatanggap. Takot ang bomb-alot sa kanilang mga mukha, at sila ay tumakas. Sa loob ng laboratorio, may mga batang nakahiga sa mga kama na may mga cable na nakakabit sa kanilang ulo papunta sa iba't ibang makina. Isang lalaking nagngangalang Tabata ang sumusuri sa sitwasyon nang matanggap niya ang balita na may mga codebreaker na nakapasok sa pasilidad. Hindi siya nagpakita ng pag-aalala. Kahit pa demonyo sila, walang sino man ang pinayagang manghimasok sa kanyang trabaho. Habang sila ay naglalakbay, nalaman ni Sakura na ang codebreaker ay isa palang organisasyon na nagpapatakbo sa ilalim ng gobyerno. Sina Ogami at Toki ay simpleng sumusunod lamang sa mga utos mula sa punong ministro. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga kriminal, maging sila man ay mga politiko o mga opisyal ng special operations, ay hindi kailanman makakatakas sa mga codebreaker. Nang pumasok sila sa laboratorio, natagpuan nila itong puno ng mga batang may taglay na espesyal na kakayahan, na pinagsama-sama mula sa buong Japan upang gamitin bilang mga paksa ng pagsubok. Wala nang iba, lumilitaw na nasa paligid, kaya nagpatuloy ang grupo. Nagtataka si Ogami kung bakit biglang nawala ng lakas ang dalawang yun kanina. Hula ni Toki, marahil ito ay sanhi ng estado ng paghina ng enerhiya. Biglang may naamoy ang tuta at mabilis itong bumaba sa hagdan. Iginiya ng aso ang grupo sa isang research room na kahawig ng ospital, puno ng mga kagamitang pang-opera at gunting, na may mga bakas pa rin ng dugo kung saan-saan. Bigla, umilo ang mga ilaw. Kanina pa pala naghihintay doon si Tabata at ang kanyang mga nasasakupan. Ginamit ni Toki ang kanyang magnetic field upang buksan ang dingding, nagsiwalat ng mga taong nakalutang sa loob ng mga test tube. Na inalis ang lahat ng kanilang lamang loob. Lumalabas na nang dukot sila ng mga tao at ilegal na nagbebenta ng organ, kaya naman nagpadala si Eden ng mga ahente sa lokasyong ito.
Muling lumitaw ang dalawang estranghero na may espesyal na kakayahan. Sabi nila ay sinasalba nila ang mga batang yun. Ang mga batang may mahinang kakayahan ay walang silbi at hindi kailangan, kaya mas mabuting kunin ang kanilang mga organo para sa isang mas malaking layunin. Tinanong ni Ogami ang dalawa kung may silbi ba sila. Kung wala, hindi rin niya sila kailangan. Sa puntong yun, sumiklab ang asul na apoy sa kamay ni Ogami habang naghahanda siyang wasakin sila sa apoy. Isa sa kanila ang nagtawag ng tubig upang subukang anurin si Ogami, ngunit kung ikukumpara sa isang codebreaker, lubhang mas mahina ang kanilang kapangyarihan. Kinuha ni Toki si Sakura at tumakbo palabas upang harapin ang isa sa kanila, iniiwan ang isa pa para kay Ogami. Napansin ni Sakura na ang bagay na nakakabit sa kanilang likuran ay mukhang lubhang kainahinala. Walang dahilan para may magdala ng ganoong kabigat sa lahat ng oras. Napagtanto ni Toki ang parehong bagay at winasak ang isang tubo ng metal, inilunsad ang mga piraso patungo sa sisidlan sa likod ng kalaban. Ang lalaki ay lubhang mayabang, ipinagmamalaki na ang kanyang sisidlan ay gawa sa carbon. Hibla at hindi masisira ng ganoong mga atake. Kaya't nagbago ng taktika si Toki. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang hinablat ang lalagyan mula sa likod ng lalaki. Sa loob ay isang bata. Dali-daling lumapit si Sakura upang tingnan ang bata. Paulit-ulit na bulong ng bata, humihiling na wakasan na ang kasamaan ng lalaking iyon. Pinatay nila ang kanyang kapatid. Sa panig naman ni Ogami, inihagis din ng kanyang kalaban ang kanyang lalagyan ng may galit. Sa loob ay isang maliit na babae na ang kapatid ay pinatay din nila. Nang masaksihan ng bata ang pagpigil ni Toki sa kumulong sa kanya, ibinulong niya ang kanyang pasasalamat at sa wakas ay hinayaan ang sariling himatayin upang makapagpahinga. Ginamit ni Ogami ang kanyang apoy upang tapusin na ang natitira. Ang munting babae, nang makita yon, ay tumingin kay Ogami nang may malalim na pasasalamat bago rin nawala ng malay. Sinubukan ni Tabata tumakas ngunit natisod sa nakaunat na paa ni Toki at bumagsak sa lupa. Ogami lumapit para lubusan siyang patigilin. Sinubukan ni Sakura pigilan si Ogami, ngunit pinigilan siya ni Toki. Ang mga bayani ay tinatawag na bayani dahil pinapabagsak nila ang kasamaan sa ngalan ng katarungan. Bukod pa rito, hindi kailanman maaabot ng mga salita ni Sakura si Ogami. Sasabihin na sana ni Sakura ang isang bagay, ngunit nang maalala niya kung paano nagpasalamat ang dalawang bata kina Toki at Ogami, pinigilan niya ang sarili. Malapit ng ganap na talunin ni Ogami si Tabata nang, sa mismong sandaling yon, lumitaw ang anak ni Tabata na si Chiza. Nang malaman ni Chiza na si Ogami ay isang bayani, tiningnan niya ito ng may purong paghanga. Napag-alaman na ang lahat ng ginawa ni Tabata ay para makahanap ng kapalit na organo para sa kanyang anak. Ngunit kahit gayon, walang karapatan si Tabata na kumitil ng buhay ng mga inosenteng bata. Nawala sa katinoan si Tabata. Ikinatwiran niya na sina Ogami at Toki ay pumatay din ng tao gamit ang kanilang mga espesyal na kakayahan. Ang mga batang yun ay lalaki at magiging walang iba kundi aso ng pangangaso na nabubuhay lamang upang pumatay. Mas mainam na gamitin ang kanilang mga organo para makapagligtas ng buhay sa halip. Gayunpaman, isa pa rin siyang mamamatay tao. Hindi na nakatiis si Sakura at sumugod, sinuntok si Tabata ng diretso sa mukha. Naalala niya ang mga batang yun mula noon at patuloy siyang nanuntok. Pagkatapos ay niyakap ni Sakura si Tabata at sinabi kung gaano nagdusa ang mga batang yun. Ngunit sa halip na maantig, sinamantala ni Tabata ang pagkakataon para itulak si Sakura palayo, humablat ng kutsilyo mula sa lupa, at sumugod kay Ogami. Tuluyan ang nawala sa sarili si Tabata sa puntong ito. Hindi na niya maunawaan ang kanyang ginagawa. Hinampas ni Ogami ang kinuha ang kutsilyo mula sa kamay ni Tabata at tinupok siya ng apoy sa harap mismo ng kanyang anak. Sa huling sandali niya bago siya tuluyang maglaho, lumingon pa rin si Tabata upang huling magpaalam kay Chiza. Inihagis ni Chiza ang kanyang storybook kay Ogami, at minura niya ito ng paulit-ulit. Ngunit hindi lumaban si Ogami. Tiningnan lang niya ang batang babae sa mata at sinabi rito na kung kinasusuklaman siya nito, dapat itong manatiling buhay at bumalik upang patayin siya balang araw. Pagkatapos, bumagsak si Chiza sa pagod. Hindi sang-ayon si Sakura sa pamamaraan ni Ogami, ngunit sa pagkakataong ito ay kailangan niyang aminin na tama ang ginawa nito. Ogami ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon sa papuri.
Aniya, gaano man kasalanan ng isang tao, sa sandaling patayin niya ito, hindi na siya bayani kundi isang demonyo. Nang gabing yun, naghihintay si Toki sa isang partikular na lalaki. Tinanong niya ang lalaki tungkol sa datos ng pananaliksik sa mga kakayahan ng mga bata na lihim niyang ninakaw. Sa sandaling makita ng lalaki si Toki, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Dali-dali siyang tumawag sa kabilang linya ng telepono para humingi ng tulong, ngunit ipinagkanulo siya ng kausap, at kinontrol pa nga siya mula sa malayo upang mapilitan siyang tapusin ang kanyang buhay. Kinuha ni Toki ang telepono at iniulat na matagumpay na nagpakamatay si Suno, tinatanong kung siya ang may kagagawan. Ang boses sa kabilang linya ay kay Hitomi, Codebreaker, Code 01. Ang mga bata mula sa pasilidad ng pananaliksik ni Tabata ay inilipat sa ika-4 na Research Institute ng isang Special Task Force. Iniulat ng media ang insidente bilang sunog sa pag-aari ni Kongresista Tabata, na ang sanhi ay iniugnay sa kanyang paninigarilyo sa kama. Nang marinig ng punong ministro na dumating na si Toki, agad siyang naglabas ng mesa ng tsaa at nagpakita ng mainit at malugod na pagtanggap. Ang punong ministro ay ang ama ni Toki at Fujiwara. Tinuligsa ni Toki ang punong ministro tungkol sa mga baluktot na proyekto ng pananaliksik sa mga natatanging kakayahan sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Ang punong ministro ay nagpanggap na isang ulirang ama. Sinabi niyang gusto lang niyang pag-aanin ang pasanin sa mga balikat ng taga-zero ng code. Humingi siya ng tawad kay Toki sa pagpapahirap dito. Ikinli ni Toki ang kanyang sagot. Sinabi niyang isa siyang taga-zero ng code, hindi anak ng lalaki. Siya ay isang operatiba ng gobyerno na sumusugpo sa mga gumagawa ng masama kapalit ng kaligtasan ng kanyang kapatid. Dahil doon, tumalikod si Toki at lumakad palayo, bumubulong sa kanyang sarili na. Ang lalaki ay isang duwag. Si Sakura at Ogami ay hindi na mapaghihiwalay, laging magkasama tulad ng anino at ng may-ari nito. Binasa ni Sakura ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa sunog sa ari-arian ng Tabata at natanto niya na ito ang paraan ng pagtatakip ng gobyerno sa mga bagay-bagay. Bigla, nakarinig sila ng motorsiklo na papalapit mula sa malayo. Mukhang ito ay isang taong kilala ni Ogami. Sa sandaling makita niya si Sakura, sinabi ng babae na tumabi siya dahil mayroon siyang pribadong kailangan kausapin kay Ogami. Ipinagbigay alam ni Rui kay Ogami na hindi nasisiyahan si Eden dahil inilagay niya si Sakura sa panganib sa pamamagitan ng pagdala sa kanya sa ari-arian ni Tabata. Ngayon ay, inutusan si Ogami na protektahan si Sakura. Alam ni Rui na hindi gusto ni Ogami ang Eden, kahit siya ay hindi rin sila gusto. Ngunit nagtatrabaho sila sa ilalim ng Eden kaya wala silang pagpipilian. Imbestigahan din ni Rui kung bakit nagtalaga ang Eden ng isang buong codebreaker para lamang maging bodyguard ni Sakura. Bago umalis, pinaalalahanan ni Rui si Ogami na huwag masyadong magpagod, o mapupunta siya sa isang estado ng pagkawala ng kapangyarihan. Gamaan ang pakiramdam ni Sakura nang makita niyang may mga kaibigan si Ogami at taus-puso silang nagmamalasakit sa kanya. Iminungkahi ni Sakura na subukan ni Ogami na makipagkaibigan sa kanyang mga kaklase, ngunit binaliwala niya ang ideya, sinasabing ang pagbuo ng mga relasyon sa mga taong walang kaugnayan sa kanyang layunin ay sayang lang sa oras at nagdala ng panganib na mabunyag ang kanyang sikreto. Nilinaw din ni Ogami na ang ibang mga codebreaker ay hindi niya mga kaibigan. Ginawa lang nila ang parehong trabaho at sa makatuwid ay may parehong interes. Sa sandaling pumasok si Sakura sa silid-aralan, napansin niya na kakaiba ang kilos ng lahat. May tinatago sila, palihim na nagugupit ng papel para sa kung anong proyekto. Sa isang pagsusulit, habang namimigay ng papel, lihim na isiniksik ni Ayaba kay Sakura ang isang sulat na may nakasulat. Maging si Ogami ay napansin ang kakaibang kilos ng klase. Pagkatapos ng pagsusulit, hinayla ni Ayaba si Sakura papasok sa palikuran ng mga babae para mag-usap, kaya hindi nakasunod si Ogami para bantayan sila. Kung magbanggit man lang si Sakura ng kahit isang salita tungkol sa kanyang sekreto, hindi siya magdadalawang isip na lubusang wawasakin ang bawat isa sa kanila. Sa gitna ng pasilyo, inilagay ni Hike ang kanyang mesa ng tsaa sa mismong koridor at nakaupo doon, nagbabasa ng isang mababang uri ng nobela, kaya pinagalitan pa siya ng isang guro. Habang dumadaan si Ogami, ibinulong ni Hike na nakapasok na si Ogami sa lugar ng kapahamakan. Patungo si Ogami sa silid-aralan, ngunit humaharang si Sakura sa pinto, tumangging papasukin siya.
na nagpaisip kay Ogami na may tinatago siyang kaduda-duda. Naiinis, itinulak ni Ogami para makadaan at binuksan ang pinto. Napatulala siya. Sa loob, inorganisa ng lahat ang isang sorpresang welcome party para lang sa kanya, ang bagong transfer student. Napag-alaman na ang klase ay lihim na naghahanda nito buong araw. Iniabot ng isa sa mga lalaki kay Ogami ang isang tumpok ng mga papel. Ito ay mga personal na pagpapakilala na isinulat ng bawat isa sa kanyang mga kaklase. Tinanong ni Ogami kung bakit sila nag-abala ng ganito. Sinabi lang ng kanyang mga kaklase na gusto nilang mas mapalapit sa kanya. Pagkatapos ng klase, umakyat sina Ogami at Sakura sa paaralan. Bubungan. Sinabi ni Sakura sa kanya na nalaman lang niya ang tungkol sa salo ng umagang yon. Hiniling ng klase sa kanya na ilayo si Ogami sa silid-aralan habang inihahanda nila ang lahat. Tinapos ni Ogami ang pagbabasa ng tumpok ng mga pagpapakilala at handa na sanang sunugin ang mga ito, ngunit inagaw ni Sakura ang mga ito at pinatay ang apoy. Kung tutuusin, ang mga ito ay taos-pusong galing sa kanyang mga kaklase. Naulo na ni Ogami ang lahat ng isinulat nila, dahil may pakiramdam siya na hindi siya nila titigilan kung makakalimutan niya. Tumingin si Ogami sa bakuran ng paaralan. Sa mahabang panahon, nakasanayan na niyang burahin ang lahat. Ayaw niyang maapektuhan ng kanyang trabaho ang mga tao sa paligid niya. Samantala, may problema kay Toki. Nakakaranas siya ng matinding sakit, sapat na upang hanapin niya ang isang mapagtataguan, at pagkatapos ay bumagsak siya. Nakatanggap ang punong ministro ng mga ulat tungkol sa mga ahente na sunod-sunod na nawawala. Pinaniniwala ang konektado ang sanhi nito sa dating codebreaker na si Hitomi, Code 01. Sa loob ng silid-aralan, iniisip ng kanilang mga kaklase kung ano kaya ang pinag-uusapan nina Sakura at Ogami sa bubong. Nagbubulungan ang mga babae sa kasab-ikan, nag-iisip kung hanggang saan ang mararating ng dalawa, habang ang mga lalaki naman ay lumuluha, nanunumpa na kung sakaling gawin ni Ogami ang kanilang diyosa. Umiiyak si Sakura, hindi nila siya mapapatawad kailanman. Sumilip si Ogami sa bintana at nakita ang maraming hindi pamilyar na kalalakihang nakaitim na papalapit sa eskwelahan. Agad na bumaba si Ogami at ginamit ang kanyang apoy para pigilan sila. Sinubukan siyang pigilan ni Sakura, pero sinabi ni Ogami sa kanya na patay na sila. May nagkokontrol sa kanilang mga bangkay. Isang tao lang ang makakagawa ng ganito. Bigla, isang alon ng matinding hapdi ang tumama kay Ogami at napaluhod siya. Tumakbo si Sakura para tulungan siya, pero itinulak niya ito palayo dahil may isa sa kanila na direktang sumugod sa kanya. Pagkatapos ay sumugod si Ogami sa labanan, nilabanan sila habang tinitiis ang matinding sakit. Nang akmang dumugin na sila, lumitaw si Teacher Kanda at pinabagsak ang ilan sa kanila gamit ang baril. Alam din ni Miss Kanda ang kapangyarihan ni Hitomi. Ang mga bangkay ay dumadagsa sa loob ng paaralan, at may mga estudyante pa rin sa loob. Kailangan nilang ilikas ang lahat kaagad. Iniwan ni Ogami si Sakura at ang pangangalaga ni Miss Kanda at tumakbo ng maaga upang itayo ang dingding ng apoy, humaharang sa kawan. Ngunit wala silang ipinakitang takot at sumugod at lumusat. Pinabagsak sila ni Ogami gamit ang apoy, isa-isa, pinuprotektahan ang mga estudyante na nasa kanilang mga silid-aralan. Ngunit tila narating na niya ang kanyang limitasyon. Nanghina ang kanyang mga hakbang, at nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Palapit ng palapit sa kanya ang pulutong. Pagkatapos, sumabog sa kalangitan ang pulang sinag ng liwanag. Ito si Yuki, dumating bilang dagdag puwersa. Ginamit ni Yuki ang sound waves upang itulak ng malakas ang ilan sa kanila sa mga pader. Sa tamang pagkakataon, ang itinakdang lugar ni Hike ay handa na. Nagpatawag si Hike ng mga sinulid ng liwanag na mahigpit na gumapos sa mga bangkay, pagkatapos ay hinayla ang mga ito hanggang sa magkahiwa-hiwalay. Namangha si Sakura nang matuklasan na maging si Hike ay isang codebreaker. Ilan sa kanila ang nasa ang paaralan. Naabot na rin ni Ogami ang kanyang limitasyon sa ngayon. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, at nagmamadaling saluhin siya ni Sakura. Hinawakan niya si Ogami habang nawawala nito ng malay sa kanyang mga bisig, at bumalik sa kanyang alaala ang dalawang bata sa laboratorio. Tinawag ni Sakura ang pangalan ni Ogami, ngunit wala itong tugon. Lumapit si Hike at sinabi sa kanya na wala ng silbi. Wala na siya. Ito ang hindi maiiwasang kapalaran ng lahat ng codebreaker.
Dinala nila si Ogami pabalik sa isang silid upang magpahinga. Kinumpirma ni Hike na wala sa panganib ang buhay ni Ogami. Ipinaliwanag ni Binibining Kanda na kung ang isang codebreaker ay sobra-sobrang gumamit ang kanilang espesyal na kakayahan, ito ay mawawala at magdudulot ng abnormal na pagbabago sa kanilang katawan. Ito ay kilala bilang estado ng pagkawala ng kapangyarihan. Labis na ginamit ni Ogami ang kanyang kapangyarihan kamakailan, kaya't hindi ito maiiwasan. Gayunpaman, isang araw lang ng pahinga ang kailangan niya upang lubos na makabawi. Labis na ikinatuwa ito ni Sakura, dahil labis siyang natakot sa sinabi ni Hike tungkol sa kapalaran. Lubos na nagulat si Sakura nang malaman niyang parehong codebreaker sina Hike at Yuki, at lalo pa nang malaman niyang kasamahan nila si Binibining Kanda. Si Binibining Kanda ay isang espesyal na ahente ng Eden, na ang trabaho ay suportahan ang mga codebreaker. Ipinaliwanag ni Hike na si Ogami ay Code 06, ang pinakamababang ranggo sa kanila, kaya naman kailangan niya ng dedikadong ahente ng suporta. Si Yuki ay Code 03, na may kakayahang kontrolin ang tunog. Si Toki ay Code 04, at si Hike mismo ay Code 02. Hindi lang siya isang codebreaker, kundi siya rin ang tagapagtasa ng ibang codebreaker. Tinanong naman ni Sakura tungkol sa Code 01 at Code 05. Ang Code 05 ay si Rui, ang babae sa motorsiklo mula noong isang araw. Ngunit nang si Sakura sinubukan magtanong tungkol sa Code 01, mabilis na binago ni Binibining Kanda ang paksa. Alam ni na Hike at Binibining Kanda na si Hitomi ang may kagagawa ng insidenteng ito. Malamang na alam niya ang lokasyon ng apartment ni Ogami, kaya kailangan siyang hanapan ng bagong matutuluyan. Agad inialok ni Sakura ang sarili niyang tahanan. Pagdating nila, sinalubong sila ng buong hanay ng mga bodyguard na nakahanay, yumuyuko bilang pagtanggap. Si Sakura Kuji ay anak ng pinuno ng angka ng Kizakura, isa sa mga pinakatanyag na pamilya sa Japan, at isa rin sa pinakamakapangyarihang organisasyon ng Yakuza. Ipinakilala ni Sakura ang kanyang mga kaklase sa lahat ng nasa bahay at ipinaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Matapos marinig ang lahat, malugod na tinanggap ng mga magulang ni Sakura ang grupo. Dinala sila ng kanyang ina sa isang silid tanggap ng bisita. Binanggit niya na may isa pang kaibigan ni Sakura na naghihintay na sa loob. Ito pala si Toki. Naging isang maliit na bata si Toki dahil sa kanyang estado ng pagkawala ng kapangyarihan. Magkakaiba ang pagbabago ng katawan ng bawat tao kapag pumasok sila sa estadong ito, at sa kaso ni Toki, siya ay naging isang bata. Ipinaliwanag ni Toki na narinig niya na si Ogami ay nahulog sa estado ng pagkawala ng kapangyarihan. At dumating para tumulong, pero siya mismo ang napunta sa parehong kondisyon. Espesyal na naghanda ang ina ni Sakura ng isang buong piging upang salubungin ang mga kaibigan ni Sakura. Lahat ay kumain, uminom, at masayang nagkwentuhan. Umupo si Sakura sa tabi ni Hike at sinamantala ang pagkakataon na tanungin kung bakit nila ginagawa ang ganitong uri ng trabaho. Isang lasing na si Toki ang sumuray-suray papalapit upang alukin si Sakura ng inumin. Binalaan ni Hike na babawasan niya ang mga puntos ni Toki kung hindi ito aayos. Ngunit masyadong lasing si Toki para magmalasakit. Sinukli niya ang buhok ni Hike at tinukso ito dahil sa wala itong kilay, na nagdulot sa kanya ng parusa na pansamantalang isabit sa kisame. Pinagpasalamatan ni Yuki si Sakura sa pagpoprotekta kay Ogami, ngunit pakiramdam niya ay binabayaran lang niya si Ogami sa pagpoprotekta nito sa kanyang mga kaibigan. Naobserbahan ni Hike ang lahat ng nangyari ng araw na yun at naghinuha na ang mga sumalakay ay nahati sa dalawang magkahiwalay na grupo. Isang grupo ang pinuntirya si Ogami habang ang isa naman ay si Sakura. Naniniwala si Hike na dahil si Sakura ay isang pambihirang uri, hindi katakataka na pinagkakainteresan siya ni Hitomi. Ang nakapagtataka kay Hike ay kung bakit inatake lang ni Hitomi si Sakura kapag kasama niya si Ogami. Kung ang layunin ay simpleng dukutin siya, mas madaling gawin ito kapag siya ay nag-iisa. At kung si Ogami ang target, hindi na kailangang hatiin ang puwersa. Matapos magpahinga ng isang araw, nagising si Ogami. Nakatulog na si Sakura noon. Ibinrief ni Miss Kanda si Ogami tungkol sa sitwasyon. Ang mga umaatake kanina ay ang mga nawawalang ahente, kontrolado ng isang espesyal na kakayahan. Wala nang anumang pagdududa. Ang kanilang kaaway ay ang dating codebreaker, Code 01, si Hitomi.
Nakatanggap din si Rui ng tawag na humihiling na pumunta siya sa bahay ni Sakura upang suportahan sina Ogami at Toki. Bamaling ang tingin ni Ogami sa isang espada na nakadisplay sa isang rack. Napansin ito ng ama ni Sakura, lumapit, kinuha ang espada, at iniabot ito kay Ogami. Sa pagtingin sa mga mata ni Ogami habang hawak ng bata ang talam, agad nakilala ng ama ni Sakura na nasaksihan na ni Ogami ang napakaraming kamatayan. Nalaman niya ito dahil siya rin ay minsang nabuhay sa mundong yun. Nawala na kay Ogami ang takot sa pagkitil ng buhay, na nangangahulugan din na nawala na ang kanyang kagustuhang mabuhay. Binalaan ng ama si Ogami na kung may mangyari kay Sakura, pagbabayar niya si Ogami. Bigla, nakarinig sila ng malakas na kalabog. Nagmadaling lumabas si Ogami at nakita niyang naroon na si Hitomi, hawak si Sakura at pinipigilan. Dumating din si Yuki upang protektahan si Sakura, ngunit hindi niya nakaya si Hitomi. Agad na napalipad si Yuki. Nagpaputok si Miss Kande kay Hitomi, ngunit wala itong saysay. Tinamaan niya ito ng kuryente na nagpahina sa buong katawan nito. Sa tindi ng galit, kinuha ni Ogami ang espada at sumugod kay Hitomi, ngunit dahil sa nawala niyang kapangyarihan, wala siyang laban. Nahirapan si Ogami na salagin ang mga kidlat na ibinato ni Hitomi sa kanya. Sa kabutihang palad, napilitan si Hitomi na pansamantalang bitawan si Sakura dahil sa pagdating ni Hype. Dumating na rin si Rui. Ang buong Codebreaker Squad ay nakatipo na upang harapin si Hitomi. Hiningi ni Ogami na malaman kung bakit naging demonyo si Hitomi. Sinabi ni Hitomi na ginawa niya yon upang maghiganti sa Eden. Napagtanto ni Ogami na nagbago si Hitomi. Kung naging halimaw siya, tatapusin siya ni Ogami. Dahil dito, galit na sumugod si Ogami kay Hitomi gamit ang kanyang espada, ngunit naitaboy siya sa bawat pagkakataon. Inatake ni Toki si Hitomi gamit ang kanyang magnetic field, ngunit ito ay walang silbi. Sa puntong ito, nabawi na ni Ogami ang kanyang mga kapangyarihan. Pinagsama ni na Ogami at Toki ang kanilang mga puwersa at sabay na sumugod kay Hitomi. Ngunit ang lahat ay walang silbi laban sa mga electric shock ni Hitomi. Sumulong si Hike, na balak tapusin ang lahat dito. Sa anumang pagkakataon ay hindi nila ibibigay ang bihirang uri kay Hitomi. Ipinamalas ni Hitomi ang kanyang tunay na kapangyarihan. Bumuo siya ng isang napakalaking bowl ang kidlat na nagpanginginig sa lahat sa harap ng kanyang di mapipigilang kapangyarihan. Sumugod si Sakura sa harap ng bowl ang kidlat, pinrotektahan ang lahat gamit ang sarili niyang katawan. Ngunit hindi siya namatay, ganap niyang sinipsip ang enerhiya. Ibinunyag naman ni Hitomi ang tunay na layunin ng pag-ataking ito. Ito ay upang tipunin ang lahat ng code breakers sa isang lugar, para makuha niya ng sapilitan ang punong ministro. Nang matanto ng code breakers na nalampasan sila ni Hitomi at nakuha niya ng sapilitan ang punong ministro, nagalit sila at nais siyang iligtas. Ngunit iginiit ni Toki na ang isang tulad niya ay hindi karapat-dapat na iligtas. Nagulat si Sakura nang malaman na ang punong ministro ay ama ni Toki, lalo na sa kawalang pakialam ni Toki tungkol dito. Umalis pa siya sa gitna ng talakayan. Ang mas mahalaga ngayon ay ang paghahanap ng paraan para harapin si Hitomi. Si Yuki ay bumalik sa kanyang estado ng pagkawala ng kapangyarihan at naging pusa. Bagaman sa kabutihang palad ay nakakapagsalita pa rin siya. Tinanong ni Hike si Sakura kung ayos lang ba siya matapos saluhin ang buong atake ni Hitomi ng harapan. Sinabi ni Sakura na maayos ang pakiramdam niya. Patuloy na sinasaway ni Ogami si Sakura dahil sa pagiging handal at paglalagay sa sarili sa panganib. Ngunit ayaw lang ni Sakura na may iba pang mamatay. Walang pinsala sina Sakura at ang Codebreakers dahil sa kanilang mga espesyal na konstitusyon, ngunit hindi ganoon kapalad ang mga bodyguard ng pamilya. Ipinaliwanag ni Hike na ang espesyal na kakayahan ni Hitomi ay ang pagkontrol sa kuryente. Siya ang nagmaniobra ng mga bangkay para umatake sa paaralan. Si Hitomi ay dating isang codebreaker nagtatrabaho sa ilalim ng punong ministro. Nawala siya 3 taon na ang nakakaraan at pagkatapos ay bumalik upang maghiganti. Gayunpaman, walang nakakaalam ng tunay na motibo ni Hitomi, dahil kinuha lang niya ang punong ministro nang hindi ito pinapatay. Tiyak si Hike na ang pagmamanipula ni Hitomi sa hepe ng pulisya at sa Yakuza ay bahagi ng kanyang plano, at ang pagkuha sa punong ministro ay malamang na ang huling yugto. Nagbago si Hitomi. Dati, siya ang pinuno na lubos na iginagalang ng lahat ng Codebreakers, ngunit iyon ay nakaraan na.
Pagkatapos, tinulungan ni Sakura ang kanyang mga magulang balutin ng benda ang mga sugatang bodyguard. Naalala ni Ogami ang sinabi ni Sakura kanina at nagtaka kung bakit siya ganoon. Naglakad si Ogami patungo sa pasilyo at narinig ang pag-uusap ng mga magulang ni Sakura. Sumiksik siya sa isang sulok at pagkatapos ay palihim na pumasok sa kanilang silid, sumisilip sa isang photo album sa mesa. Pinagbubuklat pa rin ni Ogami ang mga pahina nito nang pumasok si Sakura. Nag-usap sila ng ilang sandali. Tinanong ni Ogami kung bakit walang mga larawan ni Sakura noong bata pa siya sa album. Doon niya nalaman na inampun si Sakura ng pamilyang Sakura-kuji. Nang gabing yun, habang nakatayo si Ogami sa labas at hinahangaan ang tanawin, tinawag siya ng mga magulang ni Sakura sa loob upang mag-usap. Marami pa silang sinabi sa kanya, tungkol kay Sakura. Ilang taon na ang nakalipas, may nag-iwan kay Sakura sa harap ng tarangkahan ng Sakura-kuji, duguan ang buong katawan niya. Gayunpaman, siya mismo ay walang pinsala. Naniniwala ang kanyang mga magulang na tiyak na nakaranas siya ng isang tunay na nakakatakot na bagay, kaya naman naging labis siyang sensitibo sa kamatayan. Labis silang nag-aalala para kay Sakura, ngunit pakiramdam nila ay wala silang magawa para tulungan siya. Yumuko ang kanyang ama at nakiusap kay Ogami na protektahan ang kanyang anak. Sa labas, magkasamang nagbabantay sina Rui at Yuki, nag-uusap tungkol sa kanilang mga relasyon kay Ogami. Noong bata pa siya, nawalan si Rui ng buong pamilya sa isang aksidente. Labis siyang pinagsisisihan ng pagiging nag-iisang nakaligtas at lubos na nawasak ang loob. Ngunit nang makilala niya si Ogami, ganap nitong binago ang kanyang pananaw, at labis siyang naantig. Kinabukasan, nagising si Sakura at napagtanto niyang nakatulog siya matapos lagyan ng benda ang mga bodyguard. Sinisi niya ang sarili sa paglalagay sa lahat sa panganib sa pagpili ng lugar na ito bilang taguan. Nakita ito ni Ogami at tinawag na hanggal si Sakura. Sinabi niyang siya ang may kasalanan dahil sa pagkawala niya ng lakas. Isa pa, kung patuloy na magmumukmok si Sakura ng ganito, nilalapastangan niya ang lahat ng ay nagtiwala sa kanya, kahit ang mga bodyguard ay sumang-ayon. Kung hindi dinala ni Sakura ang kanyang mga kaibigan dito nang sumapit ang panganib, sila ay tunay na nasaktan. Nang marinig yun, agad na nagpakatatag si Sakura, determinadong magpalakas upang maprotektahan niya ang lahat. Sa pansamantalang pagkaayos ng mga bagay, nagkahiwalay ang grupo para hanapin si Hitomi at ang punong ministro. Inatasan sina Rui, Toki, at Yuki na hanapin ang bakas ni Hitomi. Bumalik si Sakura at Ogami sa dating underground deal room, ngunit nalinis na ni Eden ang lugar at inalis ang lahat ng bakas. Nais ni Sakura na tanungin si Ogami tungkol sa dahilan sa likod ng pagkuha ni Hitomi ng sapilitan sa punong ministro, ngunit tumanggi si Ogami na sabihin ito sa kanya. Naunang umalis si Ogami at naglaho. Hinabol siya ni Sakura, ngunit hindi siya mahanap kahit saan. Nakipagpulong si Binibining Kanda sa ibang miyembro ng organisasyon. Hiningi ni Kanda na malaman kung bakit hindi nila sinabi sa kanya nang maaga na si Sakura ay isang pambihirang uri. Ipinaliwanag nila na dahil minsan siyang naglingkod sa ilalim ni Hitomi, nais nilang pigilan ang pagtagas ng impormasyon, kaya naman sinadyang pekehin ang ilan sa impormasyong ibinahagi kay Kanda. Nagngit-ngit sa galit si Binibining Kanda. Ipinusta niya ang buo niyang pagmamalaki bilang isang ahente, sumusumpa na wala na siyang anumang koneksyon kay Hitomi. Nang gabing yun, pumunta si Rui sa tulay upang makipagkita kay Hike. Napagtanto ni Rui na hindi pa kailanman nakagawa si Hike ng isang pagkakamaling kasing walang ingat ng pagtitipon ng lahat ng tagapag-analisa ng code sa isang lugar, na nagpahina sa mga depensa ng pamahalaan. Pinaghihinalaan ni Rui na nagtataksil si Hike sa kanila, at gaya ng kanyang kinatatakutan, hindi ito itinanggi ni Hike. Biglang sumabog ang tulay sa ilalim nila. Dito nagsimula ang plano ni Hitomi. Nagsusumikap si Rui na hawakan ang gumuguhong tulay. Mula sa malayo, nakita ni Yuki na si Rui ay nasa panganib, ngunit hindi siya makalapit upang tumulong. Dahil kailangan ni Rui na ituon ang lahat ng kanyang lakas sa pagsuporta sa tulay, hindi niya naiwasan ang atake ni Hike. Naglalakad si Sekiro sa kalye nang makasalubong niya si Hike. Sinabi niya kay Sekiro na hinahanap siya ni Ogami, pagkatapos ay inakay siya sa isang inabandonang gusali. Tinawag ni Hike itong Codebreaker Headquarters, na dahilan upang hindi maghinala si Sekiro.
Dinala si Sekiro sa isang silid na may mga orasan na nakakabit sa bawat pader. Nasindak siya nang makita ang punong ministro na nakakulong sa isang upuan sa loob. Saka lang napagtanto ni Sekiro na si Hike, nahikayat siya rito. Gusto ni Hike na maging kakampi ni Hitomi at pinagtaksilan niya ang Code Breakers. Ang kondisyon ni Hitomi kay Hike ay kailangan niyang ihatid si Sekiro. At sa ganoon, si Sekiro ay napunta sa poder ni Hitomi. Si Ogami, na nasa ibang lugar, ay nakatanggap ng tawag mula kay Binibining Candor na nag-uulat ng pagsabog sa lungsod. Sakop din ng balita ang pagsabog, at marami ang naging biktima. Nakita ni Sekiro ang balita at labis siyang nag-alala para sa mga biktima, na ipinagtaka ni Hike dahil hindi man lang siya nag-alala sa sarili niyang kalagayan. Hindi inasahan ni Hitomi si Hike, upang aktwal na dalhin si Sekiro dito. Ibinunyag ni Hitomi na lagi nilang pinuprotektahan si Sekiro, pinakahuli sa pamamagitan ng pagtatalaga kay Ogami bilang bodyguard niya sa eskwelahan. Mukhang plano ng punong ministro na hadlangan ang balak ni Hitomi. Tinitigan ni Sekiro si Hitomi sa mata at tinanong kung ano ang balak niyang gawin sa kanya. Ngunit walang balak si Hitomi na saktan si Sekiro. Dahil bihira siyang uri, gusto lang niya siyang panatilihin dito upang hindi siya makagambala sa kanyang mga plano. Iminungkahi ni Hitomi na umupo si Sekiro at manood ng hindi nakikialam. Nagngit-ngit si Sekiro nang siya ay nalaman na si Hitomi ang may kagagawa ng pagsabog. Ngunit sinabi niyang ang lahat ng ginagawa niya ay upang protektahan ang mga Code Breakers. Minsang naging malapit si Candor kay Hitomi, kaya mas nauunawaan niya ang habag nito kaysa kaninuman. Naniniwala siya na may dahilan sa likod ng mga ginagawa nito. Biglang nakatanggap si Candor ng mensahe. Agad niyang tinawagan si Ogami upang ipaalam na nakuha niya ang lokasyon ni Hitomi. Ang pambobomba sa syudad ay isa lamang bahagi ng plano ni Hitomi. Hindi pa rin lubos na pinagkakatiwalaan ni Hitomi si Hike, lalo na dahil madali nitong natagpuan ang lugar na ito. Pinaghihinalaan ni Hitomi, matagal na siyang sinusubaybayan ni Hike. Ngunit itinuring lamang ni Hike na gawa ito ng kanyang malawak na network ng impormasyon. Nalaman ni Hike ang tunay na layunin ni Hitomi at nagpasya na masasayang lang kung ibibigay niya ito sa kaya ipinangako niya ang kanyang katapatan kay Hitomi. Iyon ang eksaktong dahilan kung bakit niya nakuha si Sekiro at inasikaso si Rui. Nagtataka si Hitomi kung paano nagawa ng isang tulad ni Hike, na palaging pinahahalagahan ang Code Breakers, ang ganoong bagay. Sinabi ni Hike na ito ay dahil mas naiintindihan niya ang puot at pagdurusa ni Hitomi kaysa kaninuman. Nagbabala si Hitomi na kung may anumang lihim na motibo si Hike, agad niyang gagawin ang nararapat. Dumating si Candor sa gusali ayon sa mga koordinang natanggap niya. Matapos kumpirmahing nasa itaas si Hitomi, pumasok siya ng mag-isa. Ngunit sa paanan ng hagdanan, sinalubong si Candor ni Hike, na may layuning pigilan siya. Nagmamadaling papunta si Ogami sa gusali nang makatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Sakura, na nagsabing hindi pa nakauwi si Sakura at hiniling na hanapin niya ito. Nahabol din ni Yuki si Ogami upang ipaalam na ipinagtaksil sila ni Hike. Nang dumating ang dalawa sa gusali, naghihintay na si Hike. Sa sandaling lumapit sila, agad na kumilos si Hike para makipaglaban. Ngunit higit na nakahihigit ang kanyang kapangyarihan kaysa sa kanila, at madali niyang matatalo sina Ogami at Yuki. Nagpakawala si Yuki ng malakas na pagsabog upang abalahin si Hike para makaakyat si Ogami, habang siya naman ay naiwan upang harapin si Hike. Nang makarating si Ogami sa itaas na palapag, nakita niya si Candor, ngunit nasa ilalim na ito ng kontrol ni Hitomi. Kinontrol ni Hitomi ang kanyang utak sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga elektrikal na utos sa kanyang sistema ng nerbyo. Galit na lumapit si Ogami upang harapin si Hitomi, ngunit itinaas ni Candor ang kanyang baril at hinaranggan ang kanyang daanan. Kumakapit pa rin si Candor sa isang kapiraso ng kanyang sariling kamalayan. Lumalaban upang hindi kalabitin ang gatilyo. Nagmamakaawa siya kay Ogami na tumakbo. Nawala ng kontrol si Kanda at nagpaputok. Madali lang na nailihis ni Ogami ang bala at ipinahayag na kahit ilang putok pa ang gawin niya, hahadlangan niya ang bawat isa. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Hitomi na kahit pa mapigilan ni Ogami ang bawat bala, gagamitin ni Kanda ang huling isa upang kitilin ang sarili. Sa madaling salita, ginagamit niya ang sitwasyon ni Kanda laban kay Ogami. Tumanggi si Ogami na hayaang mangyari yun at sumugod upang agawin ang baril mula sa mga kamay ni Kanda.
Sumigaw si Sakura kay Ogami na huwag hawakan si binibining Kanda, nagpupumiglas hanggang sa makawala siya. Tanggalin ang lahat ng asterisk at quotation mark mula sa mga lubid na nakatali sa kanyang palso. Bago pa man may tutok ni Kanda ang baril sa kanyang sarili, sumugod pasulong si Sakura at itinulak si Kanda palayo sa abot ni Ogami. Isang bugso ng liwanag ang bumalat kay Sakura, pinuprotektahan si Kanda at panumbalikin siya sa normal. Hiningi nilang malaman kung bakit ginawa ni Hitomi ang lahat ng ito. Tinitigan niya ang mga orasan na nakasabit sa mga dingding. Bawat isa ay kumakatawan sa sandali kung kailan bumagsak ang isang codebreaker. Hindi sila makapagpatayo ng libingan para sa mga taong hindi naman talaga umiral, kaya ang mga orasan na ito ang ginamit nila. Napagtanto ni Sakura na ang lahat ng ginawa ni Hitomi ay para sa kanyang mga kasamahan na nasawi. Naniniwala si Hitomi na ang punong ministro ang may pananagutan sa lahat ng ito, at sa makatuwid, nararapat siyang mamatay. Sa sandaling yun, isang malakas na pagsabog ang gumimbal sa lungsod, kumitil ng maraming buhay. Nais ni Hitomi na marami hanggat maaari, kabilang ang punong ministro, ang mamatay. Nais niyang maranasan ng mga sibilyan ang tunay na takot, at pagkatapos ay magsisimula ang malaking pagwawakas. Nais ni Hitomi na ukitin ang takot sa puso ng bawat mamamayan, pilitin silang matanto na nabuhay lamang sila sa isang pansamantala at huwad na kapayapaan. Dahil doon, isa pang pagsabog ang yumugyug sa lungsod. Ang mga lansangan ay nalugmok, sa kaguluhan, na may usok at mga sigaw ng tulong na umaalingaw sa lahat ng dako. Nais ni Hitomi na malaman at kailanganin ng mundo ang pagkakaroon ng mga codebreaker, bilang mga nilalang na umiral upang sugpuin ang kasamaan. Naniniwala siya na sa ganitong paraan, hindi na mamamatay ng nag-iisa at nakakalimutan ang mga codebreaker. Kapag natapos na ang lahat, plano ni Hitomi na ipahayag ang sarili bilang isang codebreaker ng katarungan, na lantaran na huhusgahan ang kasamaan sa harap ng mga tao. Hindi rin sumasang-ayon si Ogami sa pagtrato ng Eden sa mga codebreaker. Siya rin, naniniwala na kung lilikha sila ng sapat na kaguluhan, mapipilitang mag-isip muli ang Eden. Gayunpaman, ipinaalala ni Ogami kay Hitomi na kahit tinanggal ng mga codebreaker ang kasamaan, sila pa rin ay mga mamamatay tao, at sa makatuwid ay hindi na kailangan na may sinumang makaalala sa kanila. Ginamit ni Ogami ang kanyang apoy upang sunugin ang bawat orasan sa dingding sa mismong harapan ni Hitomi. Hindi maintindihan ni Ogami kung paano ang isang tao na minsan ay kinasusuklaman ang mga ganoong bagay ay maaari ngayong kumitil ng buhay ng napakaraming inosenteng tao. Sinabi ni Hitomi na hindi na siya makakabalik. Mula sa puntong ito, babaguhin niya ang pag-iral ng mga codebreaker magpakailanman. Hindi na sila mamamatay sa kalungkutan at limot. Magdudulot siya ng takot sa publiko upang palayain ang mga codebreaker mula sa Eden. Hindi na kayang tiisin ang kay Hitomi. Hindi na nagpatumpik-tumpik, sumugod si Ogami sa kanya. Bigla, isang pader ng yelo ang sumulpot sa pagitan nilang dalawa. Isang lalaki na nagngangalang Yukihina ang lumitaw upang paalalahanan si Hitomi na wala silang oras para dito. Sinubukan ni Ogami na ipagpatuloy ang kanyang pag-atake kay Hitomi, ngunit hinaranggan siya ni Yukihina. Ang apoy ni Ogami ay hindi kayang tunawin ang yelo ni Yukihina kahit kaunti. Dahil doon, iniwan ni Hitomi ang iba. Sinubukan ni Ogami na habulin si Hitomi, ngunit tinarget ni Yukihina si Sakura, naglunsad ng sunod-sunod na matutulis na yelo mula sa itaas, direkta sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Toki sa tamang oras at ginamit ang kanyang magnetic field upang lumikha ng kalasag sa paligid ni Sakura. Ayaw na rin ni Yukihina mag-aksaya ng oras. Binuhat niya ang punong ministro sa kanyang likod, umikot, at umalis. Sinubukan siyang pigilan ni Toki, ngunit itinulak siya pabalik ng nagyayelong hangin ni Yukihina. Bago siya umalis, binalaan sila ni Yukihina na nakabitan ng pampasabog ang gusali. Kung mahalaga sa kanila ang kanilang buhay, dapat silang umalis kaagad. Sa sandaling natapos siyang magsalita, nagsimulang sumabog ang mga bomba. Hinabol ni Sakura si Yukihina upang mabawi ang punong ministro, habang sinubukan ni Ogami at Toki na sundan si Sakura, ngunit naharangan sila ng mga pagsabog. Sa ibaba, napilitan ding huminto ang labanan ni Hike at Yuki dahil sa pagsabog. Si Sakura naman ay hinabol si Hitomi at ang grupo nito hanggang sa kanilang sasakyan at sumakay. Naging codebreaker si Hitomi noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang,
nagsimula bilang Code 06. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan, masigasig na nagtrabaho si Hitomi at mabilis na na-promote. Sa isa sa kanyang mga misyon, nailigtas ni Hitomi ang isang batang babae na si Kanda pala. Si Hitomi ay dating isang masayahing tao na nangangarap na lumikha ng isang magandang mundo para sa mga bata. Isang mundo kung saan walang sinuman ang kailangang magdusa o lumuha. Sa edad na 20, habang hinahabol ang mga kriminal, namatay ang isa sa mga kasamahan ni Hitomi, si Code 05. Dahil namatay si Code 05, na-promote si Hitomi bilang Code 05, bagamat hindi ito nagbigay ng kagalakan sa kanya. Sa edad na 26, pagkatapos ng 10 taong pagtatrabaho para sa gobyerno, umangat si Hitomi sa Code 03. Sa isang misyon, nakatagpo ni Hitomi at ng kanyang pangkat ang isang kaaway na nagtataglay din ng espesyal na kakayahang kumontrol ng apoy. Marami sa mga kasamahan ni Hitomi ang nasawi sa labanang yun. Natalo ni Hitomi ang kalaban ng mag-isa, habang buhat ang katawan ng isang kaibigang nasawi sa kanyang likod. Bagaman nagtagumpay ang misyon, wala itong saysay dahil marami ang nawala. Maging si Hike ay napatulala na 4 na codebreaker ang nalipol lahat sa isang bagsak. Nagsimulang questionin ni Hitomi kung paano kumikilos ang Eden at nagpas siyang mag-imbestiga. Sumunod si Hike dahil matapos makumpleto ang misyong yun, na-promote si Hitomi sa Code 01, ang alas. Pagkatapos yun, nagkaroon ng mga bagong miyembro ang Codebreaker team, isa na kayang kontrolin ang tunog, isa na kayang manipulahin ang magnetic fields, at isa na kayang utusan ang mga anino. Sama-sama silang lumaban ng may perpektong koordinasyon, sinugpo ang kasamaan. Si Ogami naman, taglay niya ang isa sa mga pinakamakapangyarihang kakayahan sa kasaysayan ng Eden, ang pagkontrol sa apoy. Gayunpaman, ang pinakamalaking kapangyarihan ay may kasamang pinakamalaking panganib, dahil si Ogami ay nilamon ang kanyang obsesyon sa pagsira sa kasamaan. Kahit na siya ang may pinakamababang ranggo sa mga codebreaker, matindi ang lakas ni Ogami. Minsan ay tinanong ni Hitomi si Ogami kung bakit siya naging isang codebreaker. Sinagot ni Ogami na ito ay upang sunugin ang bawat demonyo hanggang sa ganap na mawala, kahit pa kapalit ang kanyang buhay. Patuloy niya itong susunugin hanggang sa huling hininga niya. Nang panahong yon, sinabi ni Hitomi kay Ogami na ang mga codebreaker ay hindi lang sumisira ng kasamaan, pinuprotektahan din nila ang mga hindi kayang protektahan ng batas, at iyon ang dahilan kung bakit sila binigyan ng kanilang mga espesyal na kapangyarihan. Para kay Hitomi, kahit pa ibuwis niya ang kanyang buhay sa labanan, basta mailigtas niya ang isang tao, sapat na yun. Pinapaalalahanan ni Hitomi si Ogami na kahit mamatay siya, hanggat naaalala siya ni Ogami, patuloy siyang mabubuhay sa puso ni Ogami. Tinanong ni Ogami kung ano ang mangyayari kung siya ang maunang mamatay. Sumumpa si Hitomi na hindi niya hahayaang mangyari yun. Poprotektahan niya si Ogami anuman ang mangyari. Dahil doon, bumagsak si Hitomi at nakatulog ng mahimbing, kaya't kinailangan siyang buhatin ni Ogami pauwi sa likod nito. Nang taong yun, natuklasan ni Hitomi ang pagkakakilanlan ng taong responsable sa pagpatay sa kanyang mga kasamahang codebreaker. Naglabas siya agad ng utos upang alisin ang target. Nang gabing yun, sinalakay ng mga codebreaker, sa ilalim ng utos ni Hitomi, ang isang gusali. Sabay-sabay silang sumugod sa bawat silid at pinawalang bisa ang mga tauhan ng pumaslang sa kanilang mga kasamahan. Para kay Hitomi, natuntun niya ang pinuno, na nagpakawala ng mga panlalait. Walang tigil, tinawag si Hitomi na aso ng pangangaso ni Eden. Ang iba pang mga codebreaker ay nagtipon ng kumpleto. Ang pinuno ng grupo ay nagkaroon pa ng lakas ng loob na imbitahin sila na sumali sa panig niya. Nangako na magagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang makakuha ng mas maraming pera at babae hanggat gusto nila. Walang interes si Hitomi sa pagsasayang ng salita sa basurang ito. Siya ang unang sumugod at umatake. Sumumpa na sa pagkakataong ito ay hindi niya kailanman hahayaan ang lalaking ito na pumatay ng isa pang codebreaker. Ang pinuno ng grupo ay galit na gumanti kay Hitomi, ngunit biglang nanigas ang kanyang katawan at kumilos ng mag-isa. Nang mahawakan siya ni Hitomi kanina lang, ay nagtanim siya ng utos sa loob ng kanyang katawan. Sa utos ni Hitomi, ginamit ng lalaki ang sariling apoy upang kainin ang sarili. Pagkatapos ng pangyayari, lahat ng iba pang codebreaker ay napuno ng paghanga kay Hitomi. Kahit pa ang walang emosyong si Ogami ay hindi napigil ang bigyan siya ng high five.
Sa isang grupong ganito kalakas, naniwala si Hitomi na wala nang sinuman ang kailangang mamatay pa. Nagpatuloy si Hitomi sa kanyang imbestigasyon at natuklasan ang isang nakakapanindig balahibong katotohanan tungkol sa mga codebreaker na nawawalan ng kontrol sa kanilang mga espesyal na kakayahan at namamatay. Ito ay isang sistemang itinatag ng Eden na tinatawag na Code End. Nang malaman ni Hitomi ang katotohanan ito, nilamon siya ng matinding galit. Lubos siyang nakipaglaban upang matiyak na wala nang codebreaker ay kailanman mamamatay. Gayunpaman, nilikha ni Eden ang isang bagay na tinatawag na Code End bilang hindi may iwasang kapalaran ng bawat codebreaker. Tinawag noon ni Hitomi si Ogami upang mag-usap. Iniabot ni Ogami kay Hitomi ang isang tumpok ng mga dokumento sa trabaho at pinayuhan siya na huwag pabayaan ang kanyang mga tungkulin. Pinag-isipan ni Hitomi na yayain si Ogami na tumakas silang magkasama, malayo sa lahat, ngunit pinawi niya mismo ang ideyang iyon. Kung gagawin nila yon, si Ogami at ang iba pa ay gugugulin ang nalalabi nilang buhay sa pagtatago. Ang pagsasabi sa kanila ng katotohanan tungkol sa Code End ay parang pagbibigay sa kanila ng hatol na kamatayan. Ginulo ni Hitomi ang buhok ni Ogami at pagkatapos ay lumakad palayo, nakatuon ang kanyang puso sa paghahanap ng paraan para mailigtas sila. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating kay Ogami ang balita na inatake ni Hitomi ang punong ministro at tumakas. Agad na inalisan si Hitomi ng kanyang titulong codebreaker, at naglabas ng wanted order. Si Sakura, na nakaposisyon sa dingding, ay nasaksihan ng buong kwento at nabigla sa plano ni Hitomi. Nais niyang muling buuin ang sirang mundong ito. Nagtanim si Hitomi ng mga bomba sa buong Japan. Nag-broadcast pa nga siya ng live footage sa publiko na nagpapakita sa punong ministro na pinigil sa isang silya, kasama ang kanyang malamig na boses na nag-aanunsyo na si punong ministro Fujiwara ay magiging isa sa katuparan sa loob ng susunod na 60 minuto. Naganap ang unang pagsabog, at ang publiko ay nalubog sa kaguluhan. Nagkasunod-sunod ang mga pagsabog sa buong bansa, at nagmadali ang media upang balitin ang mga ito. Sinubukan ni Eden na humingi ng impormasyon, ngunit walang nakuhang kapaki-pakinabang. Naisip ni Kanda na kung matutukoy nila ang lokasyon ng mga bomba, maaari nilang ipadala ang bomb squad. Kaya pinagsama ni Yuki ang lahat ng lakas niya at sumigaw ng malakas, agad na naitakda ang posisyon ng bawat bombang nakatanim sa buong Japan. Bumuhos ang datos, tonelalang pampasabog ang nakakalat doon, at kahit alam na ang mga lokasyon nila, walang paraan upang madisarmahan silang lahat sa loob ng isang oras. Sa bahay ni Sakura, ang kanyang ama at ang lahat ay nagkakagulo dahil hindi pa rin nila nahahanap si Sakura. Ang ibang mga ari-arian ng angkan ng Yakuza ay inatake na, bagaman ligtas pa ang bahay ni Sakura sa ngayon. Bigla, nakatanggap sila ng datos ng GPS na tumuturo sa Sky Tower, ang mismong lugar kung saan kasalukuyang naroroon ang punong ministro. Sabay na nakatanggap ang ama ni Sakura at ang lahat ng iba pa ng isang mensaheng hindi nagpakilala na nagbubunyag ng mga lokasyon ng bomba. Wala silang ideya kung sino ang nagpadala nito, ngunit sa ngayon sila kailangang kumilos. Inimbestigahan ng pamahalaan ang mga nakapaligid na tore at kinumpirma na ang punong ministro ay pinanatili sa tuktok ng Sky Tower. Ipinagkatiwala ni Yuki ang sitwasyon ng punong ministro kina Toki at Kanda. Habang nanatili siya upang tulungan ang lahat sa mga bomba, sina Hike at Hitomi ay nakaupo sa control room na nagmamanman sa mga nanghihimasok nang tumunog ang alarma. Natagpuan na ni Ogami ang lugar na ito at dumating. Kumilos si Hike upang salubungin si Ogami, ngunit pinigilan siya ni Hitomi. Nais harapin ni Hitomi si Ogami mismo at saksihan ang tunay nitong kapangyarihan. Sumakay si Ogami sa elevator, sa itaas na palapag ng tore at nakita si Sakura na nakabitin sa ere. Naghihintay na si Hitomi. Tinanong ni Hitomi kung paano natagpuan ni Ogami ang lugar na ito. Ipinaliwanag ni Ogami na hinanap niya sa lahat ng dako, binisita ang bawat lugar na pinuntahan nilang dalawa noon, hanggang sa wakas ay narating niya rito. Minsan nang sinabi ni Hitomi na kapag natapos ang toreng ito, maraming tao ang pupunta para tingnan ito kasama ang kanilang mga pamilya at minamahal, ngunit wala ni isa ang narito ngayon. Nasira ang telepono ni Ogami sa pakikipaglaban niya kay Hike, kaya hindi pa niya makontak ang grupo ni Toki. Ibig sabihin, si Ogami at makakausap na ngayon si Hitomi ng pribado. Hiningi ni Ogami na malaman kung paano ititigil ang mga pagsabog,
ngunit tumanggi si Hitomi na sabihin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Ogami at nagpa siya na gamitin ang kanyang lakas para magkaunawaan. Kumuha siya ng espada mula sa kanyang bag at ipinadaan ang kanyang asul na apoy sa talam. Sumugod si Ogami kay Hitomi, ngunit dahil sa lakas nito, hindi man lang siya nakalapit. Ginamit ni Ogami ang espada upang sipsipin ang kuryente ni Hitomi, pagkatapos ay ginamit ang apoy bilang konduktor para idaan ang kuryente sa sahig, pinanatiling ligtas ang sarili, ngunit hindi pa rin ito sapat upang talunin si Hitomi. Lumipat siya sa pag-atake sa maraming posisyon ng sabay-sabay, at lubusang napangibabawan si Ogami. Patuloy na yumayanig sa lungsod ang mga sunod-sunod na pagsabog. Si Ogami ay malapit ng mamatay dahil sa pagkakakuryente. Tinawag ni Sakura ang kanyang tuta para nguyain ang lubid upang masagip niya si Ogami, ngunit matapos nguyain ng aso ang lubid na pumipigil dito, hindi na ito nakaakyat pabalik. Kaya kinailangan ni Sakura na kagatin ang lubid ng siya mismo. Sa ibaba, si Ogami ay sinasalakay ni Hitomi ng walang paraan upang lumaban. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay gumuguho dahil sa walang tigil na pagtama ng kidlat. Sa kabila nito, lubos na tumanggi si Ogami na sumuko. Isang malakas na pagsabog mula sa banggaan ng kanilang dalawang kapangyarihan ang nagputol sa lubid na nakatali kay Sakura. Bahagya na lamang makalaban si Ogami kay Hitomi. Tinanong niya kung bakit gustong paslangin ni Hitomi ang punong ministro. Noon, kinausap ni Hitomi ang punong ministro, ngunit sa halip na tanggapin ang kanyang panukala, pinatambangan siya ng punong ministro sa kanyang mga ahente. Habang tumatakas, napilitang pumatay si Hitomi ng ilang ahente. Pagkatapos, nagkalat si Eden ng maling impormasyon na sinasabing inatake ni Hitomi ang punong ministro. Siya ay itinuring na kontrabida at pinatalsik mula sa Codebreakers. Kung ano ang Hitomi, ang talagang hiniling ay payagan ng punong ministro ang mga Codebreaker na mamuhay bilang miyembro ng lipunan. Ngunit tumanggi sila, sa takot na kapag nabunyag ang pag-iral ng mga Codebreaker, magkakagulo ang publiko. Nais ni Hitomi na baguhin ang Eden, kaya nagpa siyang magpataw ng presyon mula sa labas. Gaano man kalupit, ang mga batang ipinanganak na may espesyal na kakayahan ay pawang nakahiwalay. Ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay isasama sa mga Codebreaker at gagawing mga asong pangangaso ng gobyerno. Habang sila ay nananatiling pinipigilan ng gobyerno, hindi sila magkakaroon ng kalayaan. Nais ni Hitomi na iligtas ang bawat batang ipinanganak na may espesyal na kakayahan. Naunawaan ni Sakura ang sinasabi ni Hitomi, ngunit hindi niya matanggap ang mga pamamaraan nito. Ang mga pambobomba ay kumikitil sa buhay ng hindi mabilang na inosenteng tao. Ibinibigay ni Yuki ang lahat ng kanyang makakaya, tumatalon sa buong lungsod, ginagamit ang kanyang mga kakayahan upang pigilan ang pagputok ng maraming bomba hanggat maaari. Nakasalubong din ni Toki at Kande si Hike sa tore. Hindi hahayaan ni Hike na manghimasok ang dalawa sa plano ni Hitomi. Dati lubos na hinangaan ni Toki si Hike, ngunit ngayon ang ideya ng pagtalo sa kanya at pagiging. Ang pagka-promote sa Code 02 ay nagpakulo ng adrenaline sa kanyang ugat, at sinugod niya si Hike gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Minanipula ni Toki ang kanyang magnetic field, hinahagis ang mga bagay kay Hike ng sunod-sunod. Ngunit lahat ng ito ay madali lang naharang ni Hike. Pagkatapos ay ginamit ni Hike ang kanyang cloning technique, lumikha ng daan-daang kopya ng kanyang sarili na dumagsa kay Toki. Ngunit hindi basta-basta si Toki. Matapang siyang lumingon at nilabanan ang buong pulutong ng mga Hike, na lumikha ng isang lubos na magulong tanawin. Sa labas, nakikipag-ugnayan ang Yakuza sa pulisya upang inutralize ang mga bomba at ilikas ang mga sibilyan. Si Ogami ay hindi na kayang tanggapin ang mga delusyonal na salita ni Hitomi. Tumanggi siyang tanggapin ang ganitong panig niya. Lumalaban pa rin si Toki sa mga clone ni Hike, na nangaasar pa sa kanya. Naubos na niya ang napakalaking dami ng enerhiya sa pakikipaglaban sa kanila, habang ang tunay na si Hike ay nakatayo lamang sa isang lugar at nagmamasid. Sa kritikal na sandali, biglang lumitaw ang maliit na tuta at tumalon sa mukha ng tunay na si Hike, na sumire sa kanyang konsentrasyon at nagpahintulot kay Toki na tuluyang talunin ang mga clone. Pumunta si Yukihina sa Special Abilities Research Center para kunin ang mga bata, ngunit hamarang si Rui sa kanyang daan. Nakarating na si Toki sa pinakataas na palapag ng Sky Tower, kung saan nakatali ang punong ministro.
Nakita ng punong ministro si Toki at agad siyang inutusan na lumapit upang kalagan siya. Ngunit si Toki ay nakatayo lang doon at nakatitig sa lalaki, at tinanong kung ano ang mangyayari kung iiwanan na lang niya ito doon. Sa panig ni Rui, desidido siyang pigilan si Yukihina. Kung kukunin niya ang mga batang yon, bubuhayin nila ang nalalabi nilang buhay bilang mga pinaghahanap. Pinagtalo ni Yukihina na mas mabuti ang mabuhay sa kagubatan kaysa maging kasangkapan ng gobyerno, ngunit sumumpa si Rui na hindi niya hahayaan na maging kasangkapan din sila ng gobyerno. Sumugod si Rui kay Yukihina sa galit, sumusumpa na ililigtas. Pareho ang mga bata at si Hitomi. Hinimok ni Ogami si Hitomi na ihinto ang mga bomba, ngunit sinabi ni Hitomi na automatiko itong sasabog kapag naubos ang oras. Umusad si Hitomi, idinampi ang kamay sa mukha ni Ogami, at nagpakawala ng kuryente sa kanya, na ikinasakit ng husto ni Ogami. Tumakbo ang tuta at kinagat ang binti ni Hitomi, ngunit sinipa ito pat-abi. Si Ogami rin ay itinulak ng walang awa. Gayunpaman, pilit na tumayo si Ogami at nagtanong kung bakit ito ginagawa ni Hitomi. Pinagtaksilan niya ang mga codebreaker. Inihayag ni Hitomi na pinatay si Tabata dahil lamang sa nagbigay siya ng impormasyon. Kay Hitomi, ginamit ng gang na G. Falcon ni Eden bilang babala sa ibang mga organisasyon ng kriminal na nang ahas lumampas sa linya. Ginagamit lang ng Eden ang mga codebreaker para gawin ang kanilang maruming trabaho, kaya nanatiling malinis ang kanilang mga kamay. Tinanong ni Hitomi si Ogami kung tunay ba niyang ipinagmamalaki na maging isang instrumento para sa isang organisasyon tulad ng Eden. Pagkatapos, humakbang pasulong si Hitomi at iniabot ang kamay niya kay Ogami. Magkasama tayong lumaban. Gumawa tayo ng mundong pinapayagan ng mga taong may espesyal na kakayahan na umiral. Ngunit sa pagkakataong ito, itinabig ni Ogami ang kamay ni Hitomi. Masama ang Eden, ngunit marami nang pinatay si Hitomi dahil sa sarili niyang pagiging makasarili. Ginagawa rin siyang masama. Marami na ring pinatay si Ogami. Tinawag din niya ang sarili niyang demonyo. Bilang isang nagkasala, lalaban si Ogami hanggang sa huli niyang hininga upang protektahan ang iba. Nang makita ang determinasyon ni Ogami, idiniin siya ni Hitomi sa dingding at nagpakawala ng kuryente. Walang tigil sa paggamit ng kanyang kapangyarihan si Hitomi at nagsisimula ng mawala ng lakas. Namilipit sa sakit si Ogami. Sumugod si Sakura sa harap ni Ogami upang protektahan siya. Sa wakas, natuntunan ng ama ni Sakura at ng kanyang mga kasama ang sasakyan ng broadcast. Biglang bumukas ang mga pinto ng sasakyan at dalawang bata ang lumabas. Sila ay mga batang may espesyal na kakayahan. Inutusan ni Hitomi na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang pigilan ang sinuman na lumapit. Kinilala ng ama ni Sakura ang tingin sa kanilang mga mata. Binitiwan niya ang kanyang mga sandata at ibinuka ang kanyang mga braso upang salubungin sila. Bihira ang uri ni Sakura, kaya hindi siya naapektuhan ng kapangyarihan ni Hitomi. Sa halip, pinigil niya ito sa leeg at iniangat mula sa lupa. 1 minuto na lamang ang natitira bago sumabog ang bomba. Ang pagsabog na ito ay kikitil sa buhay ng punong ministro kasama ang 50,000 iba pa. Napanood na ni Hitomi ang marami sa kanyang mga codebreaker. Mga kasamahan ay bumabagsak. Nais niyang maunawaan ni Ogami ang kawalang magawa ng hindi pagkakayang protektahan ng isang tao. Ang countdown ay tumatakbo, at nang tumuntong ang orasan sa 0, sa pagtataka ng lahat, walang pagsabog na naganap. Lumabas na ipinagkanulo ni Hike si Hitomi. Siya ang naglabas ng mga lokasyon sa codebreaker team, na nagbigay kay Yuki ng sapat na oras upang tanggalin ang mga detonator. Napagtanto rin ni Yukihina na hindi naganap ang mga pagsabog. Nagmadali siyang pumunta sa pasilidad upang tingnan at natuklasan niyang nailipat na ang mga bata sa ilalim ng utos ni Hike. Ang buong operasyon ay isinasaayos na ni Hike mula pa sa simula. Lumitaw din si Yuki, at kaagad namang umatras si Yukihina. Sa panig ni Hitomi, galit na galit siya sa pagtataksil ni Hike at ginamit ang buo niyang kapangyarihan laban dito. Ipinaalala ni Hike kay Hitomi na kung patuloy niyang aabusuhin ang kanyang kapangyarihan, papasok siya sa isang estado ng pagkawala ng kapangyarihan. Gayunpaman, si Hitomi ay hindi lang basta Code 01. Siya ay immune sa pagkawala ng kapangyarihan. Nakapaghanda na si Hitomi ng isang planong pang-emerhensya sa pagpili sa Sky Tower bilang kanyang huling lokasyon. Balak niyang gamitin ang kanyang kakayahang kontrolin ng kuryente upang mag-broadcast ng signal ng radyo mula sa
Sky Tower at malayo ang pasabugin ng bawat bomba sa buong Japan. Sa itaas, bagamat nadisarma na ang bomba, nakakita si Toki ng pagkakataon. Nang walang nakakakita, isinaalang-alang niya ang pagtapos sa buhay ng punong ministro noon din upang tuluyang palayain ang kanyang kapatid. Ngunit sa huli, hindi ito nagawa ni Toki. Sinusubukan lang niya ang lalaki. Sa halip na magpakita ng pasasalamat, tinawag ng punong ministro si Toki na duwag dahil sa kawalan ng lakas ng loob na kitilin ang buhay niya. Nagbanta ang punong ministro na gawing codebreaker si Fujiwara bilang kanyang kapalit. Sasaktan na sana ni Toki sa mukha ang punong ministro, ngunit nang maisip niya si Fujiwara, nagpigil siya. Ang kuryente ni Hitomi ay kumalat na ngayon sa buong tore. Sinubukan siyang pigilan ni Hike, ngunit wala itong silbi. Bigla, isang anino ang bumalot sa tore. Iyon ang kapangyarihan ni Rui. Dumating sina Rui at Yuki para suportahan sina Ogami at Hike. Ang buong pangkat ng Codebreaker, maliban kay Toki, ay nagtipon upang harapin si Hitomi. Wala ni isa sa kanila ang makaunawa kung paano humantong si Hitomi sa ganitong kalagayan. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya na tama ang kanyang ginagawa. Ibinunyag ni Hitomi ang katotohanan na pinagsasamantalahan lang ng Eden ang pagkakabuklod ng kapatiran ng mga Codebreaker upang gawin silang masuner ang pangangaso. Mga aso, hindi matanggap ni Hitomi na malaya at walang iniintindi ang buhay ng mga tao sa labas habang ang kanyang mga kasama ay isinakripisyo ang lahat para sa kanila. Pumutok sa galit si Hitomi. Ang kanyang kidlat ay pinatalsik ang lahat palayo. Hindi na siya nakikinig kahit kanino. Alam ni Sakura na hindi siya kayang galawin ng kapangyarihan nito, kaya tumakbo siya papalapit dito at yamakap, nagmamakaawa na tumigil ito. Ngunit walang awang hinawakan ni Hitomi nang mahigpit ang kanyang leeg. Tumayo si Ogami. Agad namang binitiwan ni Hitomi si Sakura. Hindi na nagpigil si Ogami. Inalis niya ang singsing sa kanyang kamay, inilalabas ang kanyang tunay na kapangyarihan. Isang puwersang labis na napakalaki kaya't maging si Hitomi at ang lahat ng naroroon ay nanginginig sa pagkakita nito. Noong nakaraan, si Hitomi ang nagturo kay Ogami kung paano humawak ng espada. Siya rin ang unang nag-abot ng tulong sa bata. Tiningnan ni Hitomi ang enerhiyang bumubuhos mula kay Ogami. Sa lahat ng paraan, dapat ay nahulog na siya sa isang estado ng pagkawala ng kapangyarihan. Nagpakawala si Hitomi ng kidlat kay Ogami, ngunit walang kahirap-hirap itong pinawalang bisa ni Ogami. Lalong pinatindi ni Hitomi ang kanyang mga atake. Subalit maging ang kanyang pinakamahusay na teknik na hindi mapigilan ay madaling naharangan ni Ogami. Tinitigan ni Sakura si Ogami. Ang taong nakatayo sa harapan niya ay hindi ang Ogami na kilala niya. Wala pa ring balak huminto si Hitomi. Determinado siyang pasabugin ang bawat bomba sa buong bansa. Nagpakawala si Ogami ng mga ahas na apoy na lumamon sa kidlat ni Hitomi at saka bumalot sa kanyang katawan. Nilamon si Hitomi ng apoy. Hindi siya nasunog ng tuluyan, ngunit hindi na siya makatayo. Pagkatapos, naranasan ni Hitomi ang Code End, ang buong katawan niya ay nakaranas ng matinding hirap. Lumabas na laging sinisikap itago ni Hitomi ang Code End sa kanyang mga nakababata, ngunit alam na nila ito sa loob ng mahabang time. Nang mapatalsik si Hitomi mula sa Eden, nagsimulang lumabas ang mga sintomas ng Code End, at lubos siyang kinain ng takot. Nais ni Hitomi na magkaroon pa siya ng mas maraming oras upang makahanap ng paraan para reformahin ang Eden. Gusto niyang palayain ang lahat ng ipinanganak na may espesyal na kakayahan mula sa takot na nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Gusto niya silang magkaroon ng ganap at normal na buhay. Dahil dito, pinilit ni Hitomi ang sarili patungo sa punong ministro. Kahit ngayon, hangad pa rin niyang maghiganti sa lalaki upang makamit ang katarungan para sa bawat codebreaker na namatay. Mabilis na lumapit si Ogami at paulit-ulit na pinigilan si Hitomi, iniharang ang kanyang mga kamay sa mukha nito upang huminto. Siya, si Hitomi noon ay ang taong higit kaninuman ay kinasusuklaman ang pagsasakripisyo, na isinugal ang lahat para iligtas ang iba. Ngunit ngayon ay pumapatay na siya ng mga walang kasalanan. Si Hitomi ang nagpasa ng lahat ng mag-isa. Alam niya na hindi lang si Kanda ang binabantayan ng Eden, kundi tina-target din nila ang mga codebreaker mismo. Hindi niya makontak ang kanyang koponan dahil laging nakakahanap ng paraan ang Eden para pigilan siya, at ayaw niya silang ilagay sa panganib. Tiningnan ni Hitomi ang mga juniors na ngayoy lumaki na. Ngunit ang tanging maya-alok niya ngayon ay ang kanyang mga huling salita tungkol sa bawat isa sa kanila.
Pinagkakatiwalaan ni Hitomi si Hike hanggang sa huli, sa kabila ng lahat ng nakita niyang ginawa nito. Naisip ni Hitomi sana ay nakilala niya silang lahat ng mas maaga. Siguro kung ganoon, iba ang kinahantungan ng mga bagay. Pinagalitan ni Ogami si Hitomi, tinatanong kung bakit nakaupo roon ang pinakamalakas na codebreaker, si Code 01, at mukhang napakahina, natalo ng isang tulad ni Ogami. Kung mamatay si Hitomi ngayon, hindi niya kailanman matatawag ang sarili niyang kampyon ng katarungan. Pagkaunawa ni Hitomi, huli na ang lahat. Wala na siyang magagawa pa sa katawang ito. Ang tanging magagawa na lang niya ay ipagkatiwala ang natitira sa mga juniors na minsan nang sinundan siya. Sa wakas ay ipinakita ng punong ministro ang tunay niyang pagkatao. Hindi niya kailanman pinahalagahan ang mga codebreaker. Idineklara pa niya na isang pagkakamali ang pagpili kay Hitomi bilang isang codebreaker. Nang marinig ito, napuno si Hitomi ng matinding galit at sumulong, dahilan upang manginig ang punong ministro sa kanyang kapangyarihan. Kahit sa huling hininga, hinding-hindi pa tatawarin ni Hitomi ang hamak na lalaking ito. Bago pa man makasakit si Hitomi sa punong ministro, pinigilan siya ng kanyang mga juniors. Malumanay na nagsalita si Ogami kay Hitomi. Tama na, ipaubaya ang iba sa kanila. Ayaw na niyang makita pang maging demonyo si Hitomi. Hinding-hindi niya ito malilimutan. Tiningnan ni Hitomi si Ogami, naganap ng lumaki, at sa wakas ay makakaalis na siya ng payapa. Ang punong ministro, nang makitang bumagsak si Hitomi, ay may kakapalan pa rin ang mukha na maghagis ng panlalait, ngunit si Toki ay sumugod at nagbigay ng matinding suntok sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, ipinaalam sa mga mamamayan na nasupil na ang terorista. Nagbunyi sila para sa pulisya ng Hapon na nagprotekta sa kanilang kapayapaan. Tungkol naman sa punong ministro, medyo komportable siyang nakaupo sa isang kotse kasama si Hike. Lumabas na maging ang pagtataksil ni Hike kay Hitomi ay isang misyon na inutos ng punong ministro upang pigilan si Hitomi at masiguro ang mga batang may kakaibang kakayahan. Ang dahilan kung bakit nila pinaghiwalay ang mga codebreakers ay upang pilitin ang tunay na kapangyarihan ni Ogami na magising, isang kapangyarihang sapat na malakas para talunin si Hitomi. Mayabang na ipinagdiriwang ng punong ministro ang pagbagsak ni Hitomi, at nagtatangka ng gamitin ang isang pambihirang uri tulad ni Sakura upang sa huli ay matalo si Ogami. Nagpapahinga siya ngayon na hindi nabanta si Hitomi, ngunit sa totoo lang, matagal nang nagtanim si Hitomi ng utos sa kanyang kalooban. Nakita ni Hike ang nangyayari at ngumiti lang siya. Bumalik si Sakura sa kanyang normal na buhay pagkatapos nyun, ngunit hindi na siya hinihintay ni Ogami. Dumating din sina Yuki at Rui para magpaalam. Ipinaliwanag ni Rui na tinawag ang mga codebreaker dito dahil kay Hitomi. Ngayong naayos na ang lahat, ililipat sila sa ibang lugar. Habang nalulungkot pa rin si Sakura dahil umalis na ang lahat, lumitaw si Toki, at mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Nang banggitin ni Toki na may balita siya tungkol kay Ogami, sabik na sabik si Sakura na humingi ng mga detalye mula sa kanya. Sinabi ni Toki sa kanya na ililipat din si Ogami sa ibang lokasyon. Tila siya ay may umalis nang hindi nagpapalam kay Sakura. Nang dumaan si Sakura sa lugar kung saan sila unang nagkita ni Ogami, agad niyang pinahinto ang kotse sa driver. Pinanood ni Toki ang pag-alis ni Sakura at tahimik ding nagpaalam. Tumakbo si Sakura patungo sa parke. Puno ito ng mga bulaklak, at may mga batang naglalaro sa hangin. Habang nakatingin sa tanawin sa harapan niya, paulit-ulit na tinawag ni Sakura ang pangalan ni Ogami. Kahit walang sino man sa mundong ito ang nakakaalam tungkol sa codebreakers, lagi niyang maaalala na sila at ang iba pa ay umiral. Sa mga araw at buwan na sumunod, si Sakura, unti-unting nakibagay sa buhay nang wala ang kanyang mga kaibigan sa paligid niya. Nasa malayo na ngayon si Ogami, ipinagpapatuloy ang kanyang misyon na sirain ang kasamaan.